Lumulutang ang kamalayan ni Noah sa kadiliman, walang katapusang naanod. Habang lumulutang, naisip niya ano kaya ang iniisip ng mga tao kapag nalulunod sila. Ang mabubuting alaala. Ang masasama. Para sa kanya, wala sa dalawa. Hindi na kanya maalala ang sarili niyang pangalan. Walang anuman kundi kadiliman hanggang sa may lumitaw na isang malamlam na kislap. Naramdaman niyang muli ang kanyang pag-iral, na tila hinahatak siya ng isang pising bahagya lang niyang namamalayan. Biglang naitaboy ang kanyang kaluluwa sa hindi mabilang na mga buhay, mabilis na dumaan ang mga mundo sa kanyang paningin, at bawat isa ay tinatanggihan siya. Sa bawat pagkakataong itinatapon siya palabas, muli siyang lumilipad sa kawalan, naghahanap ng katawang maglalaman sa kanya. Paulit-ulit siyang isinisilang na muli. Pagkatapos ay tumigil siya. Lumipad siya sa isang maliit na bakanteng lote na napaliligiran ng mga puno. Ang kanilang mga sanga ay umaabot sa langit na parang mga tuyot na kamay. Sa kanyang gulat, walang bata o ina na naghihintay doon. Sa halip, isang lalaking malangis ang buhok ang nakaluhod sa lupa. Hinihingal ang lalaki, nahihirapang huminga. Naglabas siya ng isang maliit na bumbong mula sa kanyang sinturon, sinira ang selyo at matakaw na uminom. Ngunit sa kalagitnaan, nanlilisik ang mga mata ng lalaki sa sindak. Hinawakan niya ang kanyang leg, nabitiwan ang bote habang tumatapon ang likido sa lupa. Nawala ang kanyang kamalayan at naramdaman ni Noah na hinahatak ang kanyang kaluluwa sa katawan ng lalaki. Sa wakas, isip ni Noah, nakahanap ako ng katawang kayang maglaman sa akin. Humingal siya ng malalim para sa hangin at gumana ito. Naniga si Noah, dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanyang balat. Hindi na siya isang multo. Buhay ako, sabi niya, nanginginig ang boses sa hindi paniniwala. Isang mapagbirong tawa ang kumawala sa kanya. May mga luhang pumatak sa kanyang mga pisngi, napakatagal na simula noong huli siyang nagkaroon ng katawan. Noah, iyon ang pangalan ko, bulong niya habang bumabalik ang mga piraso ng alaala. Dig-dig. Ang mga bituin. At ang pakiramdam ng pagkainip, lahat ay nagkahalo-halo sa kanyang isipan. Akala ko dapat mawala ang lahat ng alaala ko kapag isinilang akong muli, sabi ni Noah. Bakit parang napakatagal ko nang may hinihintay pero ano? Sa pagtingin sa paligid, na-realize niyan hindi niya alam kung nasaan siya. Nasaan ako? Sino ako? Tumigil siya, napansin ang kakaibang lasa sa kanyang bibig. Uminom ba ang taong ito ng lason? Gapang siyang lumapit sa bumbong na ininuman ng lalaki at pinulot ito. May isang maliit na piraso ng sulat na nakatali rito. Sa gulat ni Noah, nababasa niya ng perpekto ang kakaibang sulat dito. Salamat sa lahat, Magus Vermeil. Sana makatulong sa iyo ang lunas na ito. Kumunot ang noo ni Noah. Base sa ekspresyon ng lalaki bago ito mamatay, tila mas nagdulot ng kapahamakan ang lunas kaysa kabutihan. Saka ko naiisipin yan, bulong ni Noah. Sa paligid niya, nakakalat ang mga bangkay ng mga kakaibang mabalahibong nilalang. Mukha silang mga unggoy pero may malalaking pangil at mahahabang kuko. Hindi ang mga bagay na ito ang gumawa ng sugat sa dibdib ni Vermeil, bulong ni Noah habang sinusuri ang katawan ng lalaki. Ano man ang gumawa nito, sana ay malayo na ito. Biglang may aninong dumaan sa itaas. May laway na tumulo sa ulo ni Noah. Humarap siya sa isang dambuhala at nakapandidiring unggoy. Tumili ito isang nakaririmarim na tunog na yumanig sa pandinig ni Noah. Ang halimaw ay doble ang taas kay Noah, may mahahabang payat na braso at mga kamay na may kuko. Ang maliliit na mata nito ay nakatitig sa kanya at may matutulis na pangil na nakalabas sa bibig nito sa lahat ng direksyon. Ano ba ang bagay na iyan? Isip ni Noah, naninigas sa takot. Sumugod sa kanya ang nilalang at tumalikod siya para tumakbo. Saan ba ako isinilang muli? Tanong niya sa sarili. Habang naririnig ang mabibigat na yabag ng halimaw na papalapit sa kanyang likuran. Binalot siya ng taranta nang ma-realize niyang naabutan na siya nito. Mamatay na naman ba ako pagkatapos lang bumalik sa buhay? Hindi. Humaharap siya para lumaban. Habang mabilis na dumarating ang kuko ng halimaw patungo sa kanyang ulo, bumugso ang kaba kay Noah, ngunit bago pa siya makapag-isip, gumalaw ang kanyang katawan ng kusa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa hangin at may mga puting guhit na sumayaw sa kanyang harapan, bumubuo ng isang kakaibang pattern. Isang bugso ng hangin ang lumabas sa
Ang kanyang walang buhay na bangkay ay bumagsak sa lupa. Habang lumulutang sa itaas ng kanyang katawan, tinitigan ni Noah ang mga luray-luray na labi. Nawala ang sakit na yung wala na siyang katawan para maramdaman ito. Aba, ang bilis naman yon, bulong ni Noah. Ang mamatay ng ganoon kabilis ay tiyak na isang record. Habang lumalayo ang kanyang kaluluwa, bumuhos ang mga alaala. Ano ang nangyari pagkatapos ng huli kong buhay, sabi niya. Lagi akong naniniwala na mayroong kasunod ang kamatayan, pero hindi ko inaasahan na kasama rito ang pagpila. Isang napakahabang pila patungo sa hindi alam na lugar. Napansin ni Noah ang isang malamlam na lilanglamat sa malayo at napagtantong wala ito doon kanina. Napakaboring ng lugar na ito kaya kung ano-ano na ang naiisip ko, isip niya. Ang tanging magagawa niya rito ay mag-isip at magnilay sa kanyang buhay. Hindi naman ito naging katangi-tangi. Hindi siya nag-asawa, hindi nagkaanak. At hindi nagkaroon ng pagkakataong tumanda. Parang walang silbi ang kanyang kurso, pero mahal niya ang pagtuturo ng musika. May mga sandali kasama ang kanyang mga estudyante na ayaw niyang malimutan. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Ang mismong trabahong minahal ko ang pumuwersa sa aking mga katrabaho na ibigay sa akin ang kanilang mga araw ng pagkakasakit para lang hindi ako masisante, pait niyang naisip. At sa huli, wala rin itong saysay. Lumipas ang mga taon daan-daan, marahil libo-libo, at nawalan na ng saysay ang oras kay Noah habang humahakbang siya ng paisa-isa tuwing pinapayagan ang pila. Sa huli ay nagsimula siyang umakyat sa isang hagdanan, ipinagpapatuloy ang kanyang paglalakbay pataas hanggang sa narating niya ang tuktok. Natagpuan niya ngayon ang sarili sa harap ng isang magandang babae. Wala siyang katulad sa sinumang nakita na niya, nakasuot ng umaagos na seda na may lawan ng nagniningning na kulay pilak na tubig sa kanyang likuran. Hindi siya tao, ramdam niya yon agad. Tiningnan siya ng babae at nagsalita. Noah Vines, sabi niya, na tila nagbabasa mula sa isang bagay na hindi nakikita. Namatay ka sa edad na 26. Naging malaking impluensya ka sa 84 sa iyong mga estudyante. Maraming panalangin ang ipinadala para sa iyo. Salamat naman at hindi naging lubos na sayang ang buhay ko, isip ni Noah. Sa kabaliktaran ang sayo ay isang buhay na maayos na nailaan, sabi ng babae. Isa ka bang Diyos? Tanong ni Noah. Ako si Renewal, sagot niya. Isa sa mga Diyosa ng reinkarnasyon. Uminom ka mula sa waters of life at, sa pagkawala ng mga alaala ng iyong kasalukuyang buhay, magpatuloy ka sa iyong susunod. Isang bagong katawan ang isisilang para sa iyo. Sandali, wala na akong maalala, tanong ni Noah. Ngunit bago pa siya makasagot, isang ulan ng mga bituin ang bumagsak, winawasak ang mapayapang tagpo. Walang ideya si Noah sa nangyayari. Mula sa kung saan ay isang maskuladong lalaki ang lumitaw. Renewal, aking magandang bulaklak na miss kita. Sabi ng lalaki. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumugod patungo sa kanya. Tiyak na nasisiyahan kang matalo, sabi ni Renewal habang naghahanda siyang ipagtanggol ang sarili. Inihampas ng lalaki ang kanyang sandata kay Renewal at sa pagtama nito ay nyanig ang lupa habang nagbabanggaan sila. Nagawa ng lalaki na mahiwa ang pananggalang ni Renewal, nasugatan ang kanyang braso at ang kanyang dugo ay tumapon sa tubig. Alam ni Noah na kailangan niyang tumakas. Humulat po siya pasulong, desperadong makalayo sa labanan ng mga Diyos na naggangalit sa malapit. Iyon lang ba, Renewal? Pakungmut siya ng lalaki. Galingan mo pa kung gusto mong seryosohin ko ito. Para sa iyo nang may kagalakan, sabi ng lalaki, nawawala at muling lumilitaw sa harap ni Renewal habang iwinawasiwas ang kanyang sandata. Nagawang umiwas ni Renewal at naitabas ang braso ng lalaki na nahulog sa tubig. Habang nanonood mula sa malayo, napagtanto ni Noah na hindi siya dapat mag-aksaya ng oras sa pag-aalala tungkol sa pagkawala ng kanyang mga alaala. Hindi siya pwedeng tumayo lang doon at sadyang nakalunok siya ng dugo na kumalat mula sa labanan ang dugo ni Renewal at ang dugo ng kanyang kalaban.
Balik sa kasalukuyan, ang kaluluwa ni Noah ay lumipad sa hangin. Kailangan ko bang pumila ulit doon? Nandoon pa kaya yon? Tanong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, may humatak sa kanya pababa. Isang lilang laso ang pumulupot sa kanyang leeg, hinahatak siya pabalik sa mundo. Dumilat ang kanyang mga mata habang humahapdi ang kanyang paghina, hinahawakan ang kanyang dibdib habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Buhay siyang muli. Ano ba ang nangyayari? Bulong ni Noah, tumitingin sa paligid sa pagkalito. Natagpuan ni Noah ang sarili na nakakulong sa isang walang katapusang siklo ng kamatayan. Namatay siya ng dose-dosena marahil daan-daang beses, at bawat kamatayan ay naghahalo-halo sa susunod. Sa bawat pagbabalik niya, laging sa parehong lugar, malapit sa misteryosong bumbong. Halos hindi na matiis ang sakit, ngunit mas mainam pa rin ito kaysa sa nakababagot na impyerno ng walang katapusang pila kung saan siya dating nakakulong. Sa huli ay nakuha niya ang mga gamit ni Vermeil, ngunit ang kanyang mahika ay hindi na lubos na bumalik. Nararamdaman pa rin niya ito sa kaibuturan niya, nagtatago sa malabong sulok ng kanyang isipan, ngunit nananatiling hindi maabot. Sa kabila nito, sa bawat kamatayan ay dumarating ang mahalagang karanasan. Hindi may paliwanag ni Noah kung bakit, ngunit ang mga unggoy na nilalabanan niya ay laging gumagamit ng pare-parehong mga atake. Sa paglipas ng panahon, natutunan niya ang eksaktong paraan ng paninigas ng kanilang mga kalamnan bago sila sumugod, ang bahagyang pagbabago sa kanilang mga mata na nagpapahiwatig ng kanilang dalaw, at kung paano nila ipinapakita ang kanilang mga kaskas ng puso. Bagaman hindi siya mas malakas o mas mabilis kaysa dati, naging mas mahusay siya sa pag-iwas sa kanilang mga hampas at hindi niya sasayangin ang pagkakataong matuto mula sa bawat engkwentro. Nagtagal siya ng libo-libong taon sa paghihintay sa pahirap na pilang iyon at ngayon ay naubos na ang kanyang pasensya. Naghanda siyang lumaban sa isa pang unggoy. Ipinagpatuloy ng mga unggoy ang kanilang walang tigil na pagsugod, ngunit madaling naiwasan ni Noah ang kanilang mga atake. Tumatangging hayaan silang matalo siyang muli. Hindi mahalaga kung ilang beses nila siyang patayin. Isip niya kailangan lang niya silang mapatay ng minsan. Napansin ni Noah ang isang grupo ng mga lalaking lumilipad sa hangin gamit ang mga espada. Sa pagsamantala sa pagkakataon, humingi siya ng tulong, umaasang maririnig nila siya. Nang mapansin siya, isa sa mga lalaki ang nagpahayag ng gulat sa kanyang kalagayan, nagtatanong kung ano ang nangyari. Hindi kayang sabihin ni Noah ang katotohanan. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Vermeil doon o kahit kung sino ito. Mabilis siyang gumawa ng kwento, sinasabing may unggoy na humampas sa kanyang ulo, kaya nagkagulo-gulo ang kanyang mga alaala. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Vermeil, hindi sigurado kung tatagal ang kasinungalingan. Nagkatinginan ang mga lalaki, pagkatapos ay naghanda na umatake. Mabilis na ipinakita ni Noah sa kanila ang isang lapa, badge, umaasang mapapatunayan nito ang kanyang pagkatao. Ang isa sa mga lalaki, nang makilala ang lapa, ay nagwika na si Noah na Vermeil na ngayon ay isang guro sa arbitrage. Nagtaka sila kung may jackal ba na may pananagutan sa kanyang kalagayan, ngunit mabilis nilang binaliwala ang ideya. Dahil buhay pa si Noah, mas malamang na napagpasyahan nilang inatake siya ng isang mas mababang nilalang. Isang lalaki na nagngangalang Frederick ang nag-alok kay Noah ng sakay pabalik sa arbitrage. Habang mainit na humahakbang si Noah sa likod ng lumilipad na espada ni Frederick, nagtanong siya kung ligtas ba ito. Tiniyak sa kanya ni Frederick at sinabihan siyang kumapit ng mahigpit habang pumapaimbulog sila sa langit. Habang lumilipad sila, mabilis ang takbo ng isip ni Noah. Kung si Vermeil ay naging isang propesor sa arbitrage, tiyak na may mga tao doon na nakakakilala sa kanya. Sino man ang nagtangkang kumatay kay Vermeil ay maaaring kasama rin nila. Narealize niya na kailangan niyang mag-inat hindi siya mas ligtas ngayon kaysa noong nasa kagubatan siya. Ngunit hindi nagtagal ay dumating sila sa arbitrage, tahanan ng isa sa pinakamahuhusay na akademya ng mahika sa kontinente. Binati ni Frederick si Noah pabalik at tinawag siyang propesor habang lumalapag sila. Sa kabila ng panganib, naisip ni Noah na ang sitwasyong ito ay maaaring pabor sa kanya. Ang isang akademya ng mahika ay ang perpektong lugar para makihalubilo at marahil ay matutunan ang mahikang nawawala sa kanya. Ang kailangan lang niyang gawin ay panindigan ang kanyang kwento tungkol sa pagkawala ng alaala at iwasang kumuha ng sobrang atensyon.
Tiniyak ni Frederick sa kanya na nasa mabuting kamay siya sa akademya at kung mayroon mang makatutulong sa kanya, iyon ay ang mga tao rito. Tahimik namang nag-alala si No na kung matutuklasan nilang hindi siya ang tunay na Magus Vermeil, baka mauwi siya sa pagiging eksperimento habang buhay. Isang lalaki ang dahan-dahang lumapit sa kanila, mapanuri ang ekspresyon. Nagkomento siya tungkol sa mga balitang pagbabalik ni Vermeil, idinagdag na akala niya ay sadyang lumiban lang si No. Agad na naramdaman ni No na may mali sa tono ng lalaki, tila mapangmaliit ito. Sa loob-loob niya ay nainis siya sa pahiwatig nito pero sumagot siya ng malakas ng isang dahilan tungkol sa pagkawala ng alaala, binabanggit ang sugat sa kanyang ulo. Tinignan siya ng lalaki ng mas malapitan, pinapansin ang kanyang anyong sugatan at tinatanong kung natatandaan pa ba ni No kung sino siya. Dahil sa pagkaipit, nahula si No at nagtanong kung ang lalaki ba ay isang doktor. Nagdulot lamang ito ng isang sawang buntong hininga at isang komentong nagpakitang ang kanyang hula ay malayo sa katotohanan. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Richard na nagpapaliwanag na siya ay dalubhasa sa mga healing rune. Sa bihasang pagkilos, inilapat ni Richard ang kanyang kamay sa dibdib ni No, handang suriin ang sinasabing sugat. Mabilis ang takbo ng isip ni Noah, natatakot na baka mabunyag ng mahika ni Richard ang kanyang tunay na pagkatao. Sakto namang tila may sasabihin si Frederick, ngunit pinutol siya ni Richard, bumubulong na si No ay tao. Idinagdag ni Richard nang may hinala na sinusuri lamang niya ang kalagayan ni No at nagpuna kung gaano kagulo ang kanyang isipan. Sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Iminungkahi ni No na pahinda marahil ang tanging kailangan niya para makabawi mula sa mga isyu sa alaala. Kahit na sa loob-loob niya ay nag-aalala siya na baka matuklasan ni Richard na ang tunay na Magus Vermeil ay matagal nang wala. Gayunpaman, tila hindi naniwala si Richard na nagsasabing oras lamang ang magsasabi kung posible pa ang karagdagang paggaling at tinawag na trahedya ang sitwasyon. Lalong lumalim ang hinala ni No kay Richard. Hindi niya maiwasang magtaka kung ang lalaking ito, sa kabila ng kanyang mapanghamak na ugali, ay maaaring nasangkot sa paglalason kay Vermeil. Matapos pasalamatan si Frederick sa paghatid kay No, tiniyak ni Richard sa kanya na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi mawawalan ng gantimpala. Sumagot si Frederick na sinumang marangal na tao ay gagawa rin ng ganoon at ninais ang swerte para sa Magus. Pagkatapos ay ipinaalam ni Richard kay No na abisuhan niya ang headmaster sa kanyang pagbabalik at kasalukuyang kalagayan. Sa pagpuna sa pag-aalinlangan ni No nang tanungin kung natatandaan pa niya ang kanyang silid, bumuntong himinga si Richard na pilitang ihatid siya doon ng personal. Pagkarating nila sa silid, nagtanong si Richard tungkol sa susi ni No. Nagkibit balikat lamang si No, hindi ito mailabas, bumubulong sa sarili. Ginamit ni Richard ang isang rune para sa pilitang buksan ang kandado. Sa pagbukas ng pinto, nakita nilang magulo ang silid, may mga papel na nakakalat sa sahig. Sinabi ni Richard na mag-aayos siya ng taong titingin kay No sa lalong madaling panahon at iminungkahi na manatili siya sa silid hanggang doon. Naisip ni No na hindi niya mahilig sa kalinisan si Vermeil habang pinapansin ang gulo sa paligid niya. Kalalabas lang ni Richard, ibinalibag ang pinto sa kanyang pag-alis. Hindi maalis ni No ang pakiramdam na mas marami pang alam si Richard kaysa sa kanyang ipinapakita. Sa pagtingin sa makalat na silid, bumulong si No ng napakagulo. Ang kanyang atensyon ay naakit sa isang susing na iwan sa mesa. Nagtaka siya kung bakit ito iiwan ni Vermeil. Naupo siya, determinadong ayusin ang mga kalat. Guro na naman ako kaya ko ito, pagninilay niya. Nang makakita ng isang sulat na tila isinulat para sa isang estudyante, ang mensahe ay nagsasabing, magkita tayo sa aking silid 1 oras matapos ang klase kung gusto mo ng palugit. Sa gulat, ibinalibag ni No ang sulat pabalik. Ang huling taong nasa katawang ito ay isang bastos, hindi nakapagtatakang may pumatay sa kanya, bulong niya nang may pagkasuklam. Sa pagtingin sa isang schedule sa mesa, napansin niyan si Vermeil ay isang guro ng mahika. Paano ako magtuturo ng mahika kung hindi ko man lang ito kayang gawin? Napakalaking gulo nito. Sakto namang may kumatok sa pinto at isang boses ng lalaki ang tumawag ng hello. Lumingon si No habang biglang pumasok ang lalaki na ipinapakilala ang sarili. Vermeil, si Braden ito na balitaan kung bumalik ka na. Ano ang nangyari sa labas? Tanong niya.
Si Noah, na gumagawa ng kwento, ay sumagot na natamaan siya ng malubha at may dinaranas na pagkawala ng alaala. Mumisi si Brayden. Ungas, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Gaano ba kalubha ang pagkawala ng alaalang iyan? Tiyak na magagalit ang mga 7 families kung nasugatan ka at hindi nakatanggap ng tamang lunas. Nakahinga ng maluwag si Noah dahil tila hindi naman pagalit si Brayden, lalo na kung isasaalang-alang ang kanyang nakatatakot na pangangatawan. Ipinaalam ni Brayden kay Noah na may klase siya sa loob ng 1 oras, nag-aalok na humanap ng kapalit kung masyadong malubha ang pagkawala ng kanyang alaala. Tatanggapin na sana ni Noah ang alok pero sumabat si Brayden, na nagpipilit na maaari rin silang kumuha ng taong susuri sa kanya ng mas masusi. Binanggit niyang aalis siya mamaya sa araw na iyon at hindi muna makakabalik sa loob ng ilang buwan, kaya hindi niya siya mapagtatakpan. Mabilis na nag-isip si Noah, ang huling bagay na gusto ko ay may taong maghahalungkat sa aking isipan. Tiniyak niya kay Brayden, hindi ayos lang yon. Kaya ko ito. Kaunting pagkawala lang ng alaala. Saan na uli ang klasiko? Tiningnan siya ni Brayden ng may pagkayamot. Diyos ko, ganoon na ba katagal simula noong huli kang nagturo? Building room 2. Huwag kang mahuhuli at tandaan mo, kapag bumagsak ang mga estudyante mo, masama ang magiging tingin sa mga 7 families. Nagtitiwala akong natatandaan mo pa ang kahulugan yon. Dahil doon, ibinalibag niya ang pinto sa kanyang likuran. Sige, salamat, hindi ko yon lalaktawan para sa anumang bagay, sagot ni Noah habang inihahanda ang sarili. Ang kanyang mga mata ay napunta sa isang papel sa sahig na nagsasabing may namataang grupo ng face dealer sa lugar na ito. Nagbabala ito na ang mga tao ay dapat mag-ingat sa mga katrabaho o estudyanteng kilala nila na nagsasalita o kumikilos sa kakaibang paraan, lalo na ang mga matagal nang nawala. Samantala, pabalik sa kabubatan, isang madilim na anyo ang nakatayo sa hamog, hinihila ang isa sa mga bangkay na naiwan ni Noah. Si Noah ay nagtatakbo sa campus habang bumubulong ng mura. Buwisit, huli na ako, bulong niya, naiinis sa masalimuot na disenyo ng lugar. Isang maze ang campus na ito, reklamo niya, umaasang hindi alis ang kanyang mga estudyante kung wala siya doon sa unang 15 minuto. Sa pagpasok sa isang pinto, tumingin siya sa paligid ng may pag-aalinlangan. Ito na ba yon? Tanong niya ng malakas, tinitingnan ang napabayaan na silid-aralan. Mukhang matagal nang walang nagtuturo rito at bakit ang layo ng silid-aralan ko rito? Humingal siya ng paulit-ulit, na-realize na wala siyang nakitang kahit isang estudyante o guro sa kanyang pagpunta roon. Iniisip ko kung mayroon bang anumang kapaki-pakinabang dito, sabi niya. Sinusuri ang silid. Isang mahinang tunog ng mga hakbang ang humatak sa kanya mula sa kanyang iniisip. May dumarating, bulong niya, habang isang babae ang pumasok na may hawak na asul na globo at mukhang nagulat. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong nito. Naniniwala akong narito ako para magturo ng klase, sagot niya, umaasang kapanipaniwala ang kanyang boses. Sakto namang isa pang estudyante ang pumasok, tumitingin ng may kuryosidad sa babae. Sino ang kinakausap mo, Isabel? Tanong nito para lamang manigas sa gulat sa nakitang si Noah. Wow, ngayon ko lang siya nakitang sumipot sa klase. Tinitigan sila ni Noah pabalik, hindi makapaniwala. Ang mga ito ang aking mga estudyante, isip niya, nagulat sa lapit ng kanilang edad sa kanya. Siniko ng lalaki si Isabel, nakangisi. Sa tingin mo ba alam niyang nagsimula ang klase 40 minuto na ang makalilipas? Ngumisi si Isabel. Marahil akala niya ay mapapasa kanya ang silid ng mag-isa. Sinusubukang panatilihin ang kanyang kapanatagan, naisip ni Noah, kailangang maging kalmado lang, huwag mabuko. Kaya kong makuha ang loob ng 2 estudyanteng ito, sabi niya ng may kumpiyansa, determinadong gawin ang pinakamabuti sa sitwasyon. Taglay ang pilit na ngiti, sinabi ni Noah sa kanila na magkakaroon sila ng isang kamanghamanghang klase. Agad na naghinala si Isabel, tinatanong kung ano ang binabalak niya. Itinanggi ni Noah ang anumang lihim na pakay, nagpipilit na naroon lamang siya para magturo. Si Isabel at ang lalaking si Todd ay nagkatinginan at nagkokomento na tila iba si Noah sa karaniwan niyang gawi. Ipinaliwanag ni Noah ang kanyang kakaibang kilos, sinasabi sa kanila na tumama ang kanyang ulo at dumaranas ng kaunting pagkawala ng alaala, pero may klase pa rin siyang dapat ituro at inutusan silang maupo.
Dahil tila wala nang darating pang ibang kaklase, naisip niya nang may mapaglarong ngiti na makukuha niya ang lahat ng sagot sa kanyang mga tanong mula sa mga estudyanteng ito. Sinabi ni Todd kay No na wala nang ibang kaklase, sila lang dalawa ni Isabel. Sila lang ang tanging dalawang estudyanteng natira kay No. Sinabi ni No sa kanila na ang dalawang estudyante ay mas mabuti kaysa sa wala at pinaupo sila sa kanilang mga upuan. Nag-alinlangan ang dalawang estudyante. Itinuro ni Todd na kapareho lang nila ng ranggo si No, at kinuya ni Isabel ang ideya na susubukan silang turuan ni No. Binanggit ni Todd na nakuha lang ni No ang trabaho dahil sa kanyang koneksyon sa pamilyang Linwick, isang makapangyarihang pangalan na narinig ng ilang beses ni No. Sinubukang makipagkasundo ni Isabel, iminumungkahi na kung bibigyan sila ni No ng otomatikong pasa sa pagsusulit, hindi nila siya gagambalain. Sumingit si Todd, umaasang hahayaan na lang ni No ang mga bagay-bagay gaya ng dati. Gayunpaman, matatag si No. Sa kabila ng pagiging itinuturing na walang talento, iminungkahi niya na baka mayroon siyang karanasan na wala sila. Mayabang na binaliwala ni Isabel ang ideya, pero hindi umuurong si No. Nasa kanya ang kanilang atensyon sa buong klase at balak niya itong gamitin. Sinubukan siyang hamunin ng mga estudyante, binabanggit ang ilang iskandalo tungkol sa isang estudyanteng di umano'y tinukso ni Vermeil, pero pinutol niya sila, iginiit ang kanyang otoridad bilang kanilang guro. Bagaman nauunawaan niya kung bakit hindi nila siya iginagalang dahil sa reputasyon ni Vermeil, hiningin niya na tratuhin nila siya ng may respeto na nararapat sa isang guro. Dahil doon ay humarap siya sa pisara at inanunsyo na pag-uusapan nila ang tungkol sa mga rune. Tila bilang pagbibigay diin sa kanyang sinabi, ang pisara ng klase ay nasira ng may kalabog sa malaking gulat ni No. Sa pagbabalik ng kanyang kapanatagan, tinanong ni No ang mga estudyante kung ano ang mga rune. Pero hindi humanga ang kanyang mga estudyante. Nagbigay si Todd ng isang simple, halos mapang-uyam na definisyon ng rune. Nagsasabing naglalaman ito ng enerhiya at pinapayagan ang isang tao na gumamit ng mahika. Gayunpaman, hindi nasiyahan si No. Itinuro niya na ang depinisyong ibinigay ni Todd ay ang pinakawalang saysay na posible. Hindi niya tinatanong kung ano ang ginagawa ng rune, gusto niyang malaman kung ano ito. Nabigla ang mga estudyante sa kanyang sagot, hindi sigurado sa kanyang ibig sabihin. Sinamantala ni No ang pagkakataon, nakararamdam ng pagkapit sa sarili nang ma-realize niyang wala sa kanila ang tunay na nakaunawa sa mga pangunahing kaalaman. Ipinaliwanag niya na para magamit ng maayos ang isang kasangkapan, kailangang maunawaan ito sa pinakapangunahing antas nito. Parehong hindi masagot ni Todd at Isabel ang kanyang tanong, inaamin na hindi talaga nila alam kung ano ba talaga ang isang rune. Pinuri ni No ang kanilang katapatan, sinasabi sa kanila na ang pag-unawa ay nagsisimula sa pagtanggap sa hindi mo alam. Pagkatapos ay tinanong niya sila kung ano ang kayang gawin ng mahika, kung saan sumagot si Isabel ng kahit ano. Hinamon siya ni No, tinatanong kung talagang walang limitasyon ang mahika. Mabilis na suminit si Todd, binabanggit na maaari ka lang gumamit ng isang rune sa bawat pagkakataon at hindi nito kayang buhayin ang mga patay. Sumang-ayon si No, napapansin na may mga limitasyon ang mahika at binigyang diin ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga pundasyon ng kanilang sining. Sa kanyang isipan, naisip ni No na ang mahika ay tiyak na kayang bumuhay ng mga tao. Tinignan ni Todd si No nang hindi makapaniwala, nahihirapang umunawa, wala pang tunay na nakaunawa sa mga rune, ngunit tila iminumungkahi ni No ang kabaligtaran. Bilang tugon, sinabi lamang ni No na ang mga rune ay nananatiling isang malaking misteryo at paksa ng patuloy na pag-aaral. Idinagdag niya na sinumang nagsasabing alam na ang lahat ay maaaring nagsisinungaling o nahihibang, pagkatapos ay humarap sa pisara at nagsimulang gumuhit ng isang rune. Ang mahinang tunog ng pagkaskes ay pumuno sa silid habang gumuguhit siya, binibigyang diin na laging may matututunan pa. Nanood sina Todd at Isabel ng may gulat. Si Todd, na nanlalaki ang mga mata, ay nagtanong kung ang rune ba ay kay Noah, kung saan sumagot si Noah na ito ay isang ang rune. Lalo pang lumaki ang kanilang pagkamangha nang marealize nilang iginuhit na ito sa harap nila, bumubulala sa hindi paniniwala. Si Noah, sa pagkapagtantong baka lumabis siya, ay nagpaliwanag na ito ay nasa kanyang aklat, tahimik na inaamin sa sarili na hindi niya dapat ito ibinanyag ng ganoon kadali. Si Todd, na hindi pa rin makapaniwala, ay nagtanong kung pinapayagan ba silang makita ito nang walang anumang kapalit.
Bumulong si Isabel sa sarili, iminumungkahing baka nga talagang tumama ang ulo ni Noah. Pinanatili ni Noah ang kanyang kapanatagan, sumasagot na ang tungkulin ng guro ay magbigay alam bagaman alam niyang kailangan niyang kumilos ng maingat. Sa pagtatanong sa kanila, tinanong niya kung kaya nilang kilalanin ang rune, na nagbunga ng sagot na ito ay isang rank 1 lesser fire rune. Ang pagbanggit sa mga ranggo ay nagpagulat kay Noah, na nagsimulang magsulat sa pisara habang humihingi ng paglilinaw kung ano ang nagpapaging lesser sa isang rune. Masigasig na ipinaliwanag ni Todd na ang mga lesser rune ay hindi kayang maglaman ng maraming mahika, may mas mahinang kontrol kaysa sa mga greater, at sa kabuuan ay mas mahina. Gayunpaman, iginiit niya na ang mga lesser rune ay hindi naman kinakailangang walang silbi, at nagpatuloy sa paglalabas ng isang apoy na bamuted sa kisame. Hinikayat ni Noah si Todd sa pamamagitan ng pagtango, bagaman sa loob-loob niya ay natataranta na siya. Nilinis niya ang kanyang lalamunan. Tinatanong ang klase kung sino na ngayon ang makapagbibigay definisyon sa rune, pero nanatiling tahimik ang mga estudyante. Ipinagpatuloy niya, binibigyang diin na ang pag-amin sa kawalang alam ang unang hakbang sa pag-unawa. Hinihimok silang magbigay ng haka sa layunin ng rune kung wala silang konkretong sagot. Iminungkahi ni Todd na ang mga rune ay maaaring pagsamahin at gamitin para lagyan ng kapangyarihan ang mga gamit, bagaman parang hindi siya sigurado. Nang ituro ito ni Noah, inamin ni Todd na hindi niya inaasahan ang isang interogasyon. Tiniyak sa kanya ni Noah nang may bahagyang ngiti na masasanay rin siya rito, ibinibigay sa kanila ang gawaing isipin ang tungkol sa komposisyon ng rune para sa susunod na klase. Pagharap kay Isabel, nagtanong si Noah tungkol sa kanyang paraan ng paggamit ng kanyang mga rune. May pag-aalinlangan niyang ipinaliwanag na iniisip niyang lumulubog siya sa kanyang kaluluwa pero hindi siya sigurado kung mayroon pa bang higit doon. Hinikayat siya ni Noah na galugarin pa ito, inaanyayahan siyang mag-focus sa kanyang mga rune at obserbahan kung ano ang mangyayari, nangangakong gagawin din ang parehong bagay. Habang ipinipikit ni Todd at Isabel ang kanilang mga mata, sumama si Noah sa kanila sa pagsubok na kumonekta sa sarili niyang mga rune. Sa loob-loob niya ay nagmuni-muni siya na ang paghahanap ng mahika sa loob ng kanyang kaluluwa ay hindi dapat maging mahirap, sa kabila ng kawalan ng karanasan sa meditasyon. Biglang nakaramdam siya ng isang kislap at natagpuan ng sarili na napaliligiran ng mga pamilyar na rune, 5 wind rune at 2 ash rune. Sa pag-alala sa binanggit ni Todd tungkol sa pagsasama ng mga rune, inihalin tulad niya ito sa pagtutugma ng mga nota, ngunit nanatiling mulat sa kanyang limitadong kaalaman. Nang walang babala, isang matinding sakit sa ulo ang yumanig sa kanya habang isang dambuhalang lilang rune ang lumitaw sa kanyang likuran. Tulala siya, bumubulong ng may gulat sa nakitang tila isang thunder rune. Ang imahe ay nagpagising sa isang malayang alaala, nagpapaalala sa kanya sa lalaking lumalaban kay Renewal. Ilang oras matapos ang klase, si Noah ay nasa malalim na konsentrasyon. Nagpo-focus ng maigi. Inisip niya ang rune sa kanyang isipan, binubuo ang mahikang gusto niyang tawagin. Dahan-dahan niyang naramdamang gumagana ito. Bumuhos ang katuwaan sa kanya nang ma-realize niyang gumagana ng muli ang kanyang mga rune. Ang kanyang kasiglahan ay mabilis na napawi nang gumaraygay siya, nakararamdam ng panghihina. Paalala niya sa sarili na ang lahat ng enerhiya, kahit ang mahika, ay may mga limitasyon. Gayunpaman, ang bugso ng pag-unlad ay nagpasaya sa kanya. Marami pang dapat matutunan, pero kahit papaano ay nasa tamang landas na siya. Paglaon, naglakad si Noah sa bayan, sinusubukang iwasan ang mga titig at bulong ng mga tao sa paligid. Imposibleng pumunta kahit saan nang hindi nararamdaman ang mga mata sa kanya, pero hanggat mukha siyang nagmamadali, umaasa siyang walang pipigil sa kanya para makipag-usap. Napansin niya ang mga mapagbantay na tingin sa kanya ng mga tao, at nakahinga ng maluwag na tila wala namang handang kumaharap sa kanya, kahit papaano ay hindi pa ngayon. Sa kanyang pagdaan, bumubulong ang mga estudyante sa kanyang likuran, nagpapataas ng kanyang kaba tungkol sa reputasyon ni Vermeil. Ang alaala ng sulat na isinulat ni Vermeil sa estudyante ay nanatili sa kanyang isipan, nagpapatanong kung mayroon pa kayang naghihintay doon para tapusin ang trabaho kay Vermeil. Sa paglapit sa aklatan, itinulak ni Noah ang pinto, agad na namangha sa ganda nito kumpara sa kanyang silid-aralan. Namangha siya sa marinal na espasyo, nagtataka kung bakit ang sarili niyang lugar ng trabaho ay ganoon kapabayaan sa paghahambing.
Sa pagkakita sa seksyong para lamang sa mga propesor, naisip ni No na doon niya mismo kailangang pumunta. Nagbibiro sa sarili, nagtaka siya kung ang mga propesor ba rito ay nakakakuha ng libreng kape. Lumapit si No sa isang matandang lalaki sa likod ng counter, humihingi ng ilang mga libro. Nang magtanong ang matanda tungkol sa uri ng mga librong hinahanap niya, humiling si No ng isang bagay na basic, isang panimula sa mga rune. Bago pa makasagot ang matanda, isang babae ang lumapit, halatang hindi natutuwa. Kinutya niya si No, sinasabing bumagsak na talaga ang pamilyang Linwick kung naghahanap siya ng ganoong simpleng kaalaman. Ang kanyang pagkamuhi ay kitang-kita habang tinatanong kung bakit hindi ginagamit ni No ang mga yaman ng kanyang pamilya para mahanap ang kailangan niya. Si No, na mabilis mag-isip, ay sumagot na ang paggamit ng mga yaman ng Linwick para sa isang bagay na napakakaraniwan ay isang pagsasayang lamang. Itinuro niya na ang lahat ng kailangan niya ay matatagpuan sa aklatan. Ang sagot na ito ay tila ikinagulat niya pero hindi siya lubos na naniwala. Kinutya niya ito, sinasabing hindi katakatakang naghahanap siya ng mga librong pang-beginner. Sa kanyang paningin, ang katotohanan siya ay isang propesor sa rank 1 ay kahiya-hiya. Ang daliri ng babae ay nagkislap ng mahika habang nagpapakawala ng isang spell kay No. Nagpapahiwatig na ang kanyang mga nakaraang maling gawa, ang pagpapalipad sa mga palda ng mga babae gamit ang kanyang mahika ay hindi madaling makalimutan. Ang matandang lalaki na nabahala ay sinubukang pigilan siya pero huli na ang lahat. Natumba si No, na-realize na si Vermeil ay naging isang tunay na kinasusok lamang tao. Hindi katakatakang galit ang lahat sa kanya. Nahirapan siyang mag-isip ng paraan para sumagot pero ang tanging nagawa niya ay isang maikling paumanhin, sinasabing sinusubukan na niyang iwanan ang mga dating masasamang gawi. Inismira ni Moxie si No, binabaliwala siya ng may pangungutya, sinasabing walang sinumang ganoon kahangal para maniwala sa kanya. Idinagdag niya na malamang ay saktong-sakto siya sa reputasyon ng kanyang pamilya, itinuturing siyang isang kahihiyan. Naramdaman ni No ang hapdi pero pinanatili ang kanyang focus. Halatang ayaw nito sa kanya at tila interesado sa mga face dealer na ito. Sa pagninilay sa personalidad ni Vermeil, naisip ni No na baka nga nararapat lang kay Vermeil ang ugali nito. Inisip pa niya na baka ito ang nagtangkang pumatay sa kanya. Sa paglipat ng usapan, bumulong si No sa matandang lalaki tungkol sa mga libro. Ang eksena ay lumipat sa silid ni Vermeil kung saan naupo si No sa mesa na pinag-iisipan ang takbo ng kanyang mga rune. Ang dambuhalang rune na iyon ay nananatili pa rin sa kanyang isipan, isang bagay na sa tingin niya ay malayo sa ordinaryo pero alam niyang ang pagkuha ng atensyon dito ay mapanganib. Naghalungkat pa siya ng malalim, nagtataka kung bakit si Vermeil, na nagmula sa isang may katamtamang lakas na pamilya, ay nagtataglay ng isang bunton ng mababang kalidad na mga lesser wind rune. Para sa isang taong may ganoong pinagmulan, mas mahuhusay na rune ang dapat asahan. Ang kaisipang ito ay nagdala kay No na muling suriin ang sarili niyang mga rune, 5 wind rune at 2 ash rune. Sa kabila ng parehong pagiging wind rune, magkaiba ang pakiramdam sa kanila, na tila bawat isa ay isang hiwalay na sisidlan ng kapangyarihan. Habang mas maraming enerhiya ang nilalaman nila, lalo silang lumalakas. Ang pagpatay sa mga halimaw ay tila nagpuno sa mga sisidlang ito ng enerhiya, isang epekto na napansin niya noong nasa kagubatan siya. Na-realize niya na kahit halos walang laman, ang mga ash rune ay nagtataglay ng mas maraming lakas kaysa sa kanyang halos punong wind rune. Ang pag-unawang ito ang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Kung gusto niyang lumakas, kailangan niyang palitan ang kanyang mga lesser rune, punuin ang mga ito ng enerhiya, at alamin kung paano pagsamahin ang mga ito. Nakararamdam ng bugso ng kumpiyansa, nagpa siya si No na subukan ang kanyang wind rune. Nagbunton siya ng maraming papel at, sa pag-activate ng rune, nagawang hiwain ang bunton. Ang wind magic ay nagsisimula ng magkaroon ng saysay sa kanya. Inisip pa kanya kung makakalipad ba siya kapag lubos na niyang na-master ito. Gayunpaman, nang subukan niyang gamitin ang ash rune, nanatili itong hindi tumutugon. Naiinis pero hindi sumusuko. Nagpasya siyang mag-focus sa kung ano ang gumagana sa ngayon. Isang ideya ang pumasok sa kanya, maaari niyang gamitin ang wind magic para linisin ang gulo sa kanyang silid. Gamit ang kanyang rune, ang mga nagkalat na papel ay humulagpos patungo sa mga bunton. Hindi ito perpekto pero pwede na.
Nararamdaman niyang nauubos ang isa sa kanyang mga wind rune habang ginagamit ito, lalong nagpapatibay sa kanyang pag-unawa kung paano gumagana ang enerhiya ng rune. Pagod mula sa mga pangyayari sa araw na yon, nagpa siya si No na oras na para magpahinga. Matapos maglinis, nagtungo siya para sa isang mainit at nakarelax na paligo bago matulog. Ang ginhawa ng paligo ay nagpaaliwala sa kanyang isip habang pinag-iisipan ang mga misteryong bumabalot sa kanyang mga rune at sa buhay ni Vermil. Pagkatapos ay naghalungkat siya sa aparador ni Vermil, walang nahanap kundi ang pare-parehong set ng mga damit. Kahit papaano ay naging consistent si Vermil sa kanyang pananamit, puna ni No na aliw. Habang nagsisipilyo siya ay biglang may kumatok sa pinto. Sa gulat, inisip ni No na huwag na lang itong pansinin, umaasang akalain ng bisita na tulog na siya. Ngunit nagpatuloy ang pagkatok, palakas ng palakas at tila apurahan. Binalot siya ng kaba paano kung ang pumatay kay Vermil ang bumalik para tapusin ang trabaho. Mabilis ang takbo ng isip ni No. Nalock ba niya ang pinto? Ang kaisipan ay bahagya pa lang nabubuo ng sapilitang binuksan ang pinto. Dahil sa takot, nagtago si No habang ang pumasok ay nadulas sa mga nagkalat na papel at bumagsak sa sahig. Maingat na gumapang si No palabas sa kanyang pinagtataguan at sinuri ang pulso ng tao, natatakot sa pinakamalala. Sa kanyang sindak ay wala siyang naramdaman. Patay na ba ang pumasok? Nagsimula siyang mataranta, kumbinsidong iisipin ng iba na siya ang pumatay sa tao. Habang pinag-iisipan ang susunod na gagawin, pumasok si Moxie sa silid. Si No, na desperadong magpaliwanag, ay biglang nasabi na hindi yon ang hitsura nito. Si No, na nararamdaman ang bigat ng sitwasyon, ay sinubukang ipaliwanag ang sarili. Alam niyang hindi siya gusto ni Moxie at nauunawaan niya kung bakit, pero iginiit niya na kailangang maniwala ito sa kanya, hindi siya ang gumawa nito. Si Moxie naman ay mas nakatuon sa katawan sa harap nila. Namangha siya na napatay ito ni No na nagpagulo sa kanya. Tinawag niya ang babae na ito na ikinagulat ni No. Nang humingi siya ng paliwanag, tila naaliw pa si Moxie, tinatanong kung sinusubukan ba niyang magpatawa. Naguluhan si No sa sobrang kalmado nito, nagtataka kung bakit kumikilos ito na tila normal na sitwasyon lamang ito. Humingi siya ng paglilinaw, gustong malaman kung sino ang taong iyon. Tinawag siyang ungas ni Moxie, nagbukas ng isang bote ng alak bago ibinunyag na ang iito na pinag-uusapan ay isang face dealer na ikinagulat ni No. Si No, na kuryoso, ay nagtanong kay Moxie kung ano ang isang face dealer. Matalas na sumagot si Moxie, pinararatangan siyang binabaliwala ang babalang ipinadala. Habang inaalala niya ang sulat na bahagya niyang tiningnan sa bunton ng mga papel, tinanong nito kung paano niya nalamang papatayin ito kung hindi niya na-realize kung ano ito. Nahihiyang inamin ni No na nadulas ito at parang pinatay lang ang sarili. Uminom si Moxie, tinawag siyang mapalad na hangal habang komportableng naupo. Naisip ni No sa sarili na talagang ginagawa nitong sariling tahanan ang lugar. Sa pagpapatuloy, nagtanong siya kung ang ibig sabihin ba ng face dealer ay kinuha nito ang katawan ng isang tao. Kinumpirma ito ni Moxie, ipinaliliwanag na malamang ay pag-aari ito ng isang walang kwentang tao gaya ng isang katulong. Nagtaka si No ng malakas kung ang orihinal na tao ba ay maaaring nakaligtas. Kung saan nilinaw ni Moxie na ang host ay matagal nang patay, ipinaalala sa kanya na ang mga face dealer ay maaari lamang manirahan sa mga patay na katawan. Tahimik na itinala ni No ang pangangailangang maging mainat sa anumang mga bangkay na maiiwan niya. Binanggit ni Moxie na nakapagtataka para sa isang face dealer na habulin siya sa kanyang silid. Dahil karaniwan silang naakit sa mahika at walang sinumang ganoon kabilis para gumamit nito sa loob ng gusali dahil maaari nilang masira ang ari-arian. Napangiwi si Noah sa loob-loob niya, naaalalang nagsasanay siya ng mahika kanina. Pagkatapos ay hiniling ni Moxie na panatilihin niyang lihim ang buong pangyayari dahil hindi niya matitiis ang kahihiyan na may face dealer na nakalusot sa kanya para lang mapatumba nito. Nang nakangisi, sumang-ayon si No pero hindi nang libre na agad nagpa-insulto sa kanya. Mabilis niyang nilinaw na gusto lamang niyang magtanong, ipinaliliwanag na ang tama sa kanyang ulo ay nag-iwan sa kanya ng malalabong alaala. Talagang kailangan niya ng tulong para punan ang mga puwang sa kanyang alaala. Na-realize niya nang huli na ang kanyang pagkakasabi ay parang napakabastos, lalo na kung isa sa alang-alang ang masamang reputasyon ni Vermil. Si Moxie, na naiinis pa rin pero handang tumulong,
ay binigyan siya ng 0 minuto para itanong ang kanyang mga tanong. Ang unang inalala ni No ay tungkol sa mga halimaw sa akademya. Itinanong niya kung bakit may mga halimaw sa loob ng paaralan gayong dapat ay ligtas ito. Ipinaliwanag ni Moxie na bagaman mas ligtas sa akademya, hindi ito ganap na ligtas. Ang mga face dealer ay isang kamakailang problema, pero malayo sa pinakamalalang banta na hinarap nila. Ang mga halimaw, gaya ng mga tao, ay naakit sa mga rune at sa enerhiyang taglay ng mga ito. Si Noah, na kuryoso, ay nagtanong kung ang enerhiyang nakukuha nila mula sa pagpatay ng mga halimaw ang siyang umaakit sa mga ito. Kinumpirma ni Moxie na ang mga halimaw ay naghahangad din ng lakas na nakaimbak sa mga rune. Napapansin na ang palitan ng enerhiya ay nangyayari sa dalawang direksyon. Idinagdag niya na ang ilang mga halimaw ay nagdadala ng Master Runes na higit na mas malakas. Habang naghahagis si Moxie ng isang dakot ng mga buto sa katawan ng face dealer, may mga bagin na sumibol at bumalot sa bangkay, nilalamon ito ng buo. Namangha si No habang nanonood, nagulat sa tindi ng kapangyarihan ng mahikan ito. Si Moxie, na hindi humanga sa kawalang alam ni No, ay pinagalitan siya sa pagtatanong ng ganoong mga simpleng mga bagay na kahit bata ay alam ang sagot. Ipinaliwang ni No na ang kanyang alaala ay malabo dahil sa sugat sa ulo, sinusubukang paliitin ang mga puwang sa kanyang kaalaman. Lalo siyang kinutya ni Moxie, nanuluksong mas matalino pa raw ang mga face dealer kaysa sa kanya. Binaliwala ni No ang insulto, tumutuloy sa kanyang susunod na tanong. Itinanong niya kung mayroon bang anumang mga halimaw na may Master Runes sa malapit. Habang naglalakad si Moxie sa paligid ng silid, sinabi niyang sana ay wala at sinabi sa kanya na ang mga halimaw ay nag-iba-iba ang lakas pero ang pinakamalalakas ay malamang kayang wasakin ang Arbitrage. Sinabi niya na ang pinakamalapit ay ang Jackal at kaya siyang durugin nito hanggang maging malata. Ito ay isang rank 2 na halimaw na posibleng papalapit na sa rank 3 na may Master Rune. Naglagay si No ng paalala sa isip na iwasan ang nilalang na iyon sa anumang paraan. Nagtaka si No ng malakas kung bakit wala sa kanilang mga libro ang nagbabanggit ng anuman tungkol sa paglikha ng mga bagong rune. Sumagot si Moxie ng may pag-aalinlangan, sinasabing kung nalaman na ng mga linwik ang paggawa ng rune, magiging interesado siyang malaman. Pagkatapos ay tinukso niya si No, tinatanong kung bakit siya magtatanong pagayong lahat ng kanyang pananaliksik ay nakatala sa kanyang grimoire. Bagaman nagpahiwatig siya na sa tingin niya ay hindi naman kahanga-hanga ang pananaliksik nito. Sa pagbanggit ng grimoire, naalala ni No ang aklat ni Vermeil at naisip na kailangan niya itong suriin ng mas malapitan. Sa kuryosidad, nagtanong si No kung ang mga rune ba ay maaaring matutunan sa pamamagitan lamang ng pag-aaral sa isang iginuhit na simbolo. Ipinaliwanag ni Moxie na ang isang iginuhit na rune lamang ay walang kapangyarihan, habang ang mga rune ay nag-imbak ng enerhiya, kailangan din nila ng isang mapagkukunan ng enerhiya para magsimulang mag-imbak ng anuman. Inihalin tulad ito ni No sa pangangailangan ng isang paunang puhunan para makapagsimula, ikinukumpara ito sa pag-jumpstart ng isang sasakyan. Tumango si Moxie bilang pagsang-ayon. Nililinaw na ang paglikha ng isang rune sa loob ng kaluluwa ng isang tao ay nangangailangan ng parehong enerhiya ng rune at ang pagkakaguhit nito, kaya naman ang mga rune at ang mga kombinasyon ng rune ay mahigpit na binabantayang mga lihim. Ang pag-alam kung paano pagsamahin ang mga rune ng ligtas ay mahalaga dahil maaari itong magdulot ng mga mapangwasak na bunga. Dahil nasiyahan, lumipat si No sa huling tanong. Tinatanong si Moxie kung may kilala ba siyang ayaw sa kanya. May pait na iminungkahi ni Moxie na mas madali kung ililista na lang ang mga may gusto sa kanya. Dahil naaliw, tinanggap ni No ang kanyang sagot at nangakong pananatilihin lihim ang kanilang pag-uusap. Tila nagulat si Moxie sa kanyang pagiging direkta pero tinanggap ang kanyang pangako, nagsasabing ang utang ay bayad na. Habang nagkakamay sila, tinukso niya ito na inaasahan niyang hihingi ito ng payo tungkol sa darating na mga pagsusulit sa klase. Pero tiniyak ni No sa kanya na kaya niya ito. Habang umaalis si Moxie, idinagdag ni No ang mga pagsusulit sa kanyang lumalaking listahan ng mga gawaing dapat pananaliksikan. Binigyan siya nito ng huling babala, ipinaalala sa kanya na huwag babanggitin ang insidente ng face dealer at nagpahiwatig ng hindi magandang bunga kung makakalimot siya. Sa isang dramatikong pagbalibag ng pinto, pinayuhan siya nito na huwag siyang susubukan. Ang eksena ay lumipat kay No habang papalapit siya sa isang matayog na gusali, tumitinala.
Bumulong siya sa sarili, na-realize na ito ang lugar na narinig niyang pinag-uusapan ng mga propesor, isang sistema ng pampublikong sasakyang mahika, pero hindi ito ang inaasahan niya. Gayunpaman ay nagpasya siyang magpatuloy, pumasok sa gusali at umakyat sa hagdan patungo sa ika-30 palapag. Matapos ang mahabang pag-akyat ay narating din niya ang silid kung saan naroon ang transport cannon. Isang matandang lalaki ang masayang bumati kay No, tinatanong kung saan niya gustong pumunta. Sa pagsuri sa kanyon, naramdaman ni No na hindi ito nakapagbibigay kumpiyansa, pero hiniling pa rin niya sa matanda na ipadala siya sa Scorched Acres. Nagtanong ang matanda kung pupunta ba siya roon para magturo, kung saan sumagot si No ng malabo. Napansin ng matanda na mabuti at pinili ni No ang kanyon sa pagkakataong ito. Ipinaalala sa kanya na sinubukan niya siyang babalaan tungkol dito noong nakaraang buwan, ginagarantiyahan nito ang 24 oras na pagbabalik. Inamin ni No na ang pagbaliwala sa payong iyon ay nagdulot sa kanya ng concussion, at tahimik siyang nagtaka sa mga motibo ni Vermeil sa pagpunta roon dahil sa huli ay naging sanhi ito ng kanyang kamatayan. Nagtanong si No kung ang kanyon ba ay talagang ligtas. Buong kumpiyansang tiniyak ng matanda na ligtas ito at pinapasok siya sa loob ng kanyon, binabanggit na may kaunting pila na naghihintay, bagaman karaniwang tahimik kapag nasa loob na. Nag-atubili si No, tinatanong kung ano ang dapat niyang gawin susunod. Inutusan lamang siya ng matanda na sumiksi. Habang nagkakarga ang kanyon, nagsimulang mataranta si No, sumisigaw na sa tingin niya ay hindi ito ligtas at nagmamakaawang palabasin siya. Dahil naaliw, ipinaalala ng matanda na karaniwan ay nadyenjoy siya sa bahaging ito. Habang inihahanda ni No ang sarili, naisip niya na kahit mapatay man siya ng kanyon, kahit papaano ay babalik siya, pero baka dapat ay iniwan na lang niya ang kanyang gumpong. Taglay ang matagumpay na sigaw ng isige. Lipad na, pinaputok ng matanda si No mula sa kanyon. Sa Linwick Estate, pumasok si Braden sa isang madilim na silid para makipag-usap sa kanyang ama. Nakatayo sa anino, nagtanong ang kanyang ama tungkol kay Vermeil. Ipinaliwanag ni Braden na si Vermeil ay kumikilos ng kakaiba, pero hindi tila nagulat ang kanyang ama, tinawag itong isang pag-unlad mula sa karaniwang hindi kasiyasyang pagkatao ni Vermeil. Sinubukan ni Braden na magbigay ng optimistikong pananaw, iminumungkahi na marahil ay papalapit na si Vermeil sa pagtapos ng kanyang misyon. Pero nag-alinlangan ang kanyang ama. Ano man ang mangyari, idinagdag niya ng malamig, magsisilbi si Vermeil sa kanyang layunin kapwa sa buhay at sa kamatayan. Samantala, si No ay lumilipad sa hangin, ang kanyang katawan ay napaliligiran ng asul na enerhiya habang mabilis na bumubulusok patungo sa Scorched Acres. Bago tumama sa lupa, nawala ang enerhiya at bumagsak si No ng una ang mukha sa dumi. Dahil sa inis, bumulong siya na ang kanyon ay malayo sa pagiging ganap na ligtas. Habang bumabangon at nagsisimulang maglakad, sinuri ni No ang sunog at patay na kapaligiran, nagkokomento kung paano walang nagbago simula noong huli niyang pagbisita. Ipinaalala niya sa sarili na wala siyang dapat ikatakot, ang sakit ay pansamantala at ibabalik siya ng kanyon sa loob ng 24 na oras. Taglay ang determinasyon, naisip niya na sa oras na matapos siya, ang mga halimaw dito ang matututong matakot sa kanya. Naglakbay siya ng mas malalim sa kagubatan, nararamdamang sapat na ang pagiging tago nito para makapagsanay ng ligtas. Nahihirapang umakyat sa isang puno, narating ni No ang tuktok at nakahinga ng maluwag na walang nakakita sa kanyang hindi kadandahang pag-akyat. Inilabas ang grimoire ni Vermeil, binuklat niya ang mga pahina nito, naghahanap ng mas kawili-wili kaysa sa wind magic. Si Vermeil ay nakapag-ipon ng malaking koleksyon ng mga rune, halos 100, pero gusto ni No ng isang bagay na kakaiba. Binaliwala niya ang flame rune dahil masyadong simple, ang plant rune matapos maalala ang kanyang palpak na pag-aalaga ng isang succulent, at ang shadow rune dahil masyadong madilim ang dating. Ang tubig, liwanag, kuryente, at metal ay lahat tinanggihan. Kailangan niya ng isang bagay na magpapahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang kaalaman mula sa daigdig. Kahit na hindi niya gaanong natatandaan ang tungkol sa pagbuo ng mga sandatang nukleyar o komplikadong kemikal, si No ay isang guro ng musika at alam niyang may mga bagay na tumatama sa kanya. Sa huli ay nahanap niya ang kanyang hinahanap, isang Greater Vibration Rune, rank 1. Binaliwala ito ni Vermeil bilang walang silbi dahil nagpapaduyan lamang ito ng mga bagay, pero nakita ni No ang potensyal nito.
Taglay ang sapat na lakas ng pagyanit, kaya niyang magdulot ng mga panginginig, lindol, at mga resonant frequency posibleng mapatumba pa ang mga estruktura. Ito ang anggulong kanina pa niya hinahanap. Nagpa siya sino na palitan ang isa sa kanyang mga wind rune ng vibration rune. Bagaman ang mga ash rune ang kanyang pinakamalakas, hindi pa rin niya alam kung paano gamitin ang mga ito, kaya hindi pa siya handang dalawin ang mga ito. Maingat niyang kinalas ang isa sa kanyang maliliit na wind rune, pinapanood habang dahan-dahan itong naglalaho. Pagkatapos ay dumating ang mahirap na bahagi, ang muling pagbuo nito sa isang mas mahusay na bagay. Nagpo-focus ng maigi, minanipula niya ang mga partikulo mula sa lumang rune, hinuhubog ang mga ito sa bagong vibration rune. Sa huli ay nagtagumpay siyang buuin ang rune, bagaman halos wala itong enerhiya. Sa ngayon ay asa pa rin siya sa kanyang mga wind rune, pero gamit ang bagong rune na ito, oras na para manghuli ng ilang unggoy at makaganti ng kaunti. Hindi nagtagal ay nakakita si Noh ng isang unggoy na kumakain sa katawan ng isa pa. Tumawag siya para makuha ang atensyon nito, at habang humaharap ang unggoy sa kanya, ginamit ni Noh ang kanyang wind rune. Mabilis na tinatabas ang ulo ng unggoy. Natuwa sa kanyang tagumpay, sumimangot siya nang ma-realize na ang enerhiyang nakuha mula sa pagpatay sa unggoy ay halos hindi nagpuno sa kanyang mga rune. Nagbibiro ng madilim, umasa si Noh na ang mga unggoy ay hindi endangered species. Ang malaking unggoy ay nanatiling nakatayo. Kinutya ni Noh ang malaking unggoy, tinatanong kung ang mga iyon ba ay mga kaibigan nito o susunod. Rune magic, tinatabas ang ulo nito sa isang mabilis na hataw.
Habang pinapanood ang pagbagsak ng katawan, binanggit niya na lahat ng mga unggoy ay lumalaban sa parehong mahuhulaang paraan na Hindi nagtagal, bumalik si No sa transport cannon. Binati siya ng matanda, magsisimulang magtanong kung paano ang biyahe, pero nagulat sa anyong bugbog sarado ni No. Ito na ba talaga ang pinakamagandang paraan ng paglalakbay? Tanong ni No, halatang pagod na pagod. Nagpahayag ng pag-aalala ang matanda, tinatanong kung ayos lang ba siya. Tiniyak ni No sa kanya na wala siyang sugat. Bagaman nakalimutan niya ang tungkol sa mabilis na pagbabalik. Kindat ng matanda at binanggit na malamang ay gumamit si No ng marami-raming healing potions. Sumang-ayon na lang si No, nagpapasalamat habang paalis. Naisip ni No na magdadala siya ng ekstrang damit sa susunod. Naupo si No sa kanyang silid-aralan naghihintay sa kanyang mga estudyante, napapansing huli na sila dahil nagsimula na ang klase ilang minuto na ang nakalilipas. Sa pagkakarinig ng papalapit na mga hakbang, binanggit niya sa sarili na kahit papaano ay mas maaga sila kaysa sa nakaraang klase isang pag-unlad. Habang pumasok sina Todd at Isabel, may kumpiyansang itinuro ni Todd na alam niyang nandoon si No. Habang si Isabel na nagulat ay nagtanong kung paano siya nakasiguro gayong hindi sumipot si No noong nakaraang araw. Binaliwala ni Todd ang tanong nito, sinasabing magbayad na ito sa kanilang pustahan, na ginawa naman nito. Si No, na kuryoso, ay nagtanong kung talaga bang may klase sila sa araw na iyon, nagtataka kung baka may nakaligtaan siya sa pagpunta sa Scorched Acres. Nilinaw ni Isabel na ang klase ay tuwing ikalawang araw at nakatakda para sa nakaraang araw na hindi niya nasipot. Nagtanong si No kung bakit sila nandoon at ipinaliwanag ni Todd na karaniwan nilang ginagamit ang silid-aralan bilang tambayan dahil madalas itong walang tao. Sa paghingi ng paumanhin sa paggambala sa kanilang tambayan, iminungkahi ni No na dahil naroon naman silang lahat, maaari na nilang bawiin ang nakaligtaang klase. Idinadagdag na ang pag-aaral ng magkakasama ay isang magandang paraan ng pagpapalipas ng oras. Natahimik sina Todd at Isabel. Nilinis ni No ang kanyang lalamunan at tinanong kung paano ang kanilang takdang aralin. Inamin ni Todd na hindi niya ito makuha-kuha at kumain na lang dahil sa stress, habang si Isabel ay nagsabing naisip niya ito pero hindi pa rin niya maintindihan. Hiniling niya kay No na ibigay na ang sagot. Si No sa kanilang gulat. Mabilis na tinatabas ang ulo ng unggoy. Natuwa sa kanyang tagumpay, sumimangot siya nang ma-realize na ang enerhiyang nakuha mula sa pagpatay sa unggoy ay halos hindi nagpuno sa kanyang mga rune. Nagbibiro ng madilim, umasa si No na ang mga unggoy ay hindi endangered species dahil plano niyang pumatay ng marami pa. Nakadapo sa isang puno, sinuri ni No ang lugar para sa kanyang susunod na target. Nakakita siya ng isang grupo ng mga unggoy at napansin na ang isa sa kanila ay kahawig ng uri na nakapatay sa kanya noon. Ito ang magiging tunay na pagsubok. Iniwan ang kanyang bumbong sa puno, pinanood ni No ang mga unggoy sandali. Tila nag-uusap sila na nagpabahala sa kanya. Pero matapos ang maikling paghinto, ipinaalala ni No sa sarili na sila ang unang pumatay sa kanya at bumalik ang kanyang dalig. Sumugod siya gamit ang kanyang Wind Rune, mabilis na tinatabas ang isang mas maliit na unggoy at hinahati ang isa pa sa dalawa. Gayunpaman, ang malaking unggoy ay nanatiling nakatayo. Kinutya ni No ang malaking unggoy, tinatanong kung ang mga iyon ba ay mga kaibigan nito o susunod na kakainin. Sumugod ang unggoy patungo sa kanya at nagpakawala si No ng isa pang wind attack, pero madaling naiwasan ng nilalang ito. Habang papalapit ito sa kanya, nagpaputok si No ng isa pang blast, pero umiwas na naman ang unggoy. Dahil sa inis, na-realize ni No na ang pagtama sa isang gumagalaw na target ay mas mahirap kaysa sa tila nito. Ang unggoy ay kaharap na niya ngayon, kinakaskas siya gamit ang mga kuko nito. Iniwasan ni No ang hampas pero nadulas at tumalon ang unggoy patungo sa kanya para tapusin ang trabaho. Nakilala ni No ang galaw ng unggoy mula noon, iniisip na kakaskas ito gamit ang dalawang kamay gaya ng huling nakalaban niya. Naramdaman niyang kumpiyansa siyang mahuhulaan ang susunod na atake nito. Pero habang bumababa ang nilalang sa kanya, nalaman ni No na kahit alam niya ang dumarating, hindi siya sapat na mabilis para rumesponde. Sumang-ayon sina Todd at Isabel sa analohiya. Itinanong ni No kung iyon lang ba ang mayroon sa mga rune, pero nanatili silang tahimik. Sinabi niya na hindi pa nila kailangang sumagot, tinatapos ang klase doon para maiwasang ma-overwhelm sila.
Kapag muli silang nagkita, nangako siyang ipagpapatuloy ang diskusyon. Nagkatinginan ni Todd at Isabel, at nagkomento si Isabel kung gaano kalaki ang tila ipinagbago ni Noah. Binaliwala ni Noah ang puna, sinasabing hindi ito gaanong mahalaga at sa katunayan ay gusto na niya ang sarili niya ngayon. Sumang-ayon si Todd, napapansing tila kagalang-galang na si Noah. Itinuring ito ni Noah bilang pag-unlad. Habang nagsisimulang umalis ang mga estudyante, pinigil sila ni Noah sa isang huling paalala, kinukumpirma ang kanilang susunod na klase sa loob ng 2 araw. Sumagot si Isabel na kung ipipilit niya, ito nga ay sa loob ng 2 araw sa parehong oras, at tinawag siyang propesor. Nagpasalamat si Noah sa kanila at ipinaalala na huwag mahuhuli dahil ang mahuli ay trabaho niya. Idinagdag niya ng seryoso na dapat silang maghanda dahil hindi pa siya tapos sa kanilang dalawa. Maya-maya, habang naglalakad si Noah palabas ng silid-aralan, hinawakan niya ang kanyang ulo, nararamdaman ang bigat ng pagod. Naisip niya sa sarili na kailangan niya ng pahinga, nagtataka kung ang paulit-ulit na kamatayan ba ay nagdudulot ng ganitong uri ng pagkapagod. Taglay ang bahagyang isi, nagbiro siya tungkol sa hangaring sana ay may web siyang pwedeng konsultahin para sa mga sagot. 2 araw pagkatapos, naupo si Noah sa kanyang mesa, nakatitig sa kawalan habang nagninilay sa huling ilang oras ng kanyang araw. May oras pa siya bago ang klase ngayong araw, pero ang mga sakit sa ulo mula sa paggamit ng mahika ay naging isang pabalik-balik na abala. Nagtaka siya kung ito ba ay dahil sa tindi ng mahika mismo, o ang paranoia na dumarating mula sa pagkaalam na ang pumatay kay Vermeil ay nasa labas pa rin. Habang ang mga kaisipang ito ay umiikot sa kanyang ulo, nakakita siya ng isang anino sa bintana sa kanyang likuran. Sa gulat, mabilis siyang lumingon pero wala namang nandoon. Bumulong siya sa sarili, kinukwestiyon kung guni-guni lang ba iyon ng liwanag o bunga ng maraming gabi na walang tulog. Ipinagpag ang kilabot na pakiramdam, muling nag-focus si Noah. Hindi mahalaga, sabi niya sa sarili. Tingnan natin kung ang pagsasanay kahapon ay may nagawang kaibahan. Inactivate niya ang kanyang vibration rune, umaasang makakita ng ilang pag-unlad. Sa paglalapat ng kanyang kamay sa mesa, naramdaman niya itong magsimulang yumugyog. Nagkalat ang mga gamit at nagmadali siyang saluhin ang mga ito bago pa mahulog. Hindi niya inaasahang gagana ito ng ganoon kahusay. Natutuwa pero kuryoso, pinag-isipan niya ang iba pa niyang mga rune. Kung ang vibration at wind ay gumagana ng maayos, bakit ang ash ay nagbibigay pa rin sa kanya ng problema? Isang ideya ang pumasok sa kanyang ulo at kumuha siya ng kandila at ilang papel. Sinindihan ang kandila, sinunog niya ang papel, pinapanood itong maging abo. Pagkatapos, inactivate niya ang ash rune, nakangisi sa tuwa. Hindi siya makalikha ng abo pero na-realize niyang kaya niya itong kontrolin. Paanong hindi niya yun napansin dati? Pinaglalaruan ng abo, dumating si Noah sa isang revelasyon ang mga rune ay hindi lumilikha ng mga elemento, kinokontrol nila ang mga ito. Nagpasya siyang subukan ang kanyang bagong tuklas na kontrol, tinitipon ang abo at sinusubukang itira ito sa kandila, pero walang nangyari. Dahil sa pagkadismaya, na-realize niyang abo lang naman ito at hindi gaya ng hangin, hindi ito nakahihiwa. Inisip ni Noah na ang lakas ng isang rune ay malamang nakadepende sa enerhiyang nakaimbak dito. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit nagtabi si Vermeil ng ilang mahihinang wind rune, mas madali para sa kanya na gamitin ang mga iyon kaysa mag-focus sa pagbuo patungo sa mga makapangyarihan. Sa kabutihang palad, isa lang na wind rune ang itinapon ni Noah. Kung hindi, baka nawalan na siya ng maasahang paraan sa pakikipaglaban. Pero naroon pa rin ang usapin ng dambuhalang lilang rune sa harap niya at hindi niya maintindihan kung ano ito. Hindi sigurado at nag-alinlangan, inisip niya na baka kahangalan ang pakialaman ito dahil hindi man lang niya alam kung paano ito gumagana. Pero ang kuryosidad ay kumakain sa kanya. Baka kahit isang dampi lang. Habang lumulutang palapit, umabot siya at hinawakan ang rune. Isang kislap ang sumabog at biglang nakita ni Noah ang lalaking lumalaban kay Renewal kanina. Lumapit ang lalaki sa isang nilalang na tila alupihan na sumugod sa kanya. Taglay ang isang malakas na atake, hinati ng lalaki ang nilalang sa dalawa. Naglabasan ang mga rune mula sa katawan nito at natulala si Noah habang pinapanood ang lalaki na pumulot ng isa sa mga ito. Ang rune ay may tatak na insectoid armor. Mabilis ang takbo ng isip ni Noah kung makakabisado niya ang rune, kaya niya itong kopyahin.
Pagkatapos ay dinurog ng lalaki ang rune. Na-realize ni No na hindi lang ito basta sinisira, pinaghihiwa-hiwalay niya ito. Habang ang mga partikulo mula sa rune ay muling nagtitipon, bumuo ang lalaki ng isang bagong rune at ipinakita ito sa kanyang kamay. Naintindihan ni No. Ibinunyag ng rune ang tungkulin nito. Sunder, nangangahulugang paghiwalayin. Pinaghiwa-hiwalay nito ang halimaw sa mga bahagi nito, pero ang kapangyarihan nito ay higit pa roon. Kaya rin itong maghiwalay ng mga rune. Ang revelasyong ito ay nagpasaya kay No. Hindi gaya ng mga karaniwang kombinasyon ng rune na parang pagluluto ng cake kung saan ang mga sangkap ay hindi na pwedeng paghiwalayin. Ang kapangyarihang ito ay nagpapahintulot sa kanya na mag-uncombine at makuha muli ang mga orihinal na bahagi ng buo. Kaya na niyang subukan ang mga kombinasyon ng walang hanggan nang hindi natatakot na makulong ang mga ito sa isang anyo. Sa tuwa, bumulala si No pero naalala ang oras. Mahuhuli na siya. Nagpasya siyang huwag munang pakialaman ang Sunder sa ngayon. Nagmadali siyang lumabas ng kanyang silid, kailangan niyang maging mas malakas bago niya mahawakan ang ganoong kapangyarihan ng ligtas. Pero kung ang mga kombinasyon ng susi sa isang bagong anyo ng mahika, natagpuan na niya ang master key. Na-realize niyang naiwan niyang bukas ang kanyang pinto. Ipinaalala sa sarili na i-lock ito, sa susunod inaalala ang insidente sa face dealer at bahagyang tumatawa sa sarili. Sa huli ay nakarating din siya sa silid-aralan kung saan binati siya ni Isabel ng dati nitong gawi. Huli ka na, sabi nito. Alam ko, pasensya na, sagot ni Noah. Sabi mo hindi ka mahuhuli, puna ni Isabel. Sa totoo lang, ang sabi ko ang mahuli ay trabaho ko, pero narito na ako ngayon, kaya ayos lang lahat, sagot ni Noah nang nakangisi. Sumingit si Todd ng ilang mga tanong. Ano ang lesson plan para sa araw na ito? Imbuement. Mga posibleng kombinasyon. Ang kahulugan ng buhay. Umiling si No na aliw. Natatakot akong hindi yan, Todd, walang ganoong katayog ngayon. Sa totoo lang, iniisip kong magkaroon tayo ng isang maliit na lakbay-aral. Sa training grounds, tiningnan ni Todd ang paligid ng hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na dito talaga sila dinala ni No. Ipinahayag ni Isabel ang kanyang inis, itinuturo na hindi man lang alam ni No ang mga sagot sa sarili niyang mga tanong, paano niya sila posibleng masasanay. Pero nilinaw ni No nang may ngisi na wala siyang gagawin dito. Sila ang mag-isparing laban sa isa't isa. Pinaikot ni Todd ang kanyang mga mata, kumbinsidong iniiwasan na naman ni No ang kanyang mga responsibilidad. Gayunpaman, sinamantala ni Isabel ang pagkakataon para kutyain si Todd. Iminumungkahi na takot lang itong matalo muli. Dahil sa galit, sumagot si Todd, ipinaalala rito na ang huli nilang laban ay nagtapos sa tabla. Sumagot ng kalmado si Isabel, sinasabing hindi na ito mahihirapang maitabla siyang muli. Pinanood ni Noah ang kanilang pagpapalitan ng may kasiyahan, hinihikayat sila ng may ngisi. Iyan, ganyan nga. Sa training grounds, si Noah at ang kanyang mga estudyante ay naghanda para sa sparring. Bawat isa ay may suot na shield badge na idinisenyo para lumikha ng isang protektadong harang laban sa mga mahiwagang atake. Gayunpaman, ang mga binagong badge na ito ay gumagana lamang sa loob ng training grounds. Si Todd, na puno ng kumpiyansa, ay nagtanong kay Isabel kung handa na ba itong harapin ang tindi ng laban. Ngumisi ito, sumasagot na ang pinakamalaking banta na naibibigay nito ay ang muling pagsunog ng kanilang hapunan. Sumagot si Todd na mukha itong hapunan, pero binaliwala ni Isabel ang puna nito bilang corny, sinasabi rito na itabi ang pang-aasar kapag wala na si Vermeil. Naiinis, hinimok siya ni Todd na magsimula na. Habang nanonood si No mula sa gilid, napansin niya ang mga singsing sa mga daliri ni Todd, lumilikha ang mga ito ng apoy. Na-realize niyang matalinong nakahanap si Todd ng paraan para malampasan ang mga limitasyon ng kanyang fire rune sa pamamagitan ng paggamit ng mga singsing na iyon. Samantala, inactivate ni Isabel ang kanyang rune at isang espadang
siya sa sahig habang nadudurog ang pananggalang. Nakatayo sa ibabaw niya, hinamon ni Isabel si Todd, tinatanong kung tatawagin pa rin ba niya itong tabla. Sumagot si Todd ng may pagkairita, inaamin ang kanyang pag-ayaw sa mahika nito. Nagsimula siyang magpaliwanag, nagpapahiwatig na ang panalo nito ay dahil sa ibang bagay. Pero hindi na itinuloy, nagpipilit na muntik na niya itong makuha dahil nabitiwan nito ang kanyang espada. Sumagot si Isabel na sinadya niyang ibitiw iyon at sumagot si Todd ng may pag-aalinlangan. Ipinagpatuloy nila ang kanilang bangayan, bawat isa ay hinahamon ang pahayag ng isa, ang kanilang inis ay kitang-kita habang nagkakaharap. Nilinis ni Noh ang kanyang lalamunan, pinuputol ang tensyon, at pareho silang humarap sa kanya, tinatanong kung ano ang gusto niya. Pinalakpakan sila ni Noh, nagpapahayag ng gulat inakala niya mula sa kanilang mga komento tungkol sa mga turo ni Vermeil na halos hindi sila makagamit ng mahika. Na-realize niya na ang kanyang pag-aalala tungkol sa kanilang kahandaan para sa pagsusulit ay maaaring hindi na kailangan. Habang nag-aalinlangan si Todd, sinusubukang magtanong tungkol sa pagsusulit, pinutol siya ni Isabel, dumiretso sa punto. Hiningi nito na malaman kung seryoso ba talagang pakukuha sila ni Noh nito. Kinuwestiyon ni Noh ang tugon nito, tinatanong kung paano nila balak pumasa nang hindi kumukuha ng pagsusulit. Ang inis ni Isabel ay umapaw habang ipinaalala nito sa kanya ang kanilang nakaraang kasunduan. Itinuturo na nagsimula pa lang siyang magturo sa kanila ng maayos 1 linggo na ang nakalilipas. Idinagdag nito na mayroon silang kasunduan dapat silang makakuha ng otomatikong pasa kung ibibigay nila ang hinihingi niya. Si Noh, na na-realize na ngayon kung gaano ka-corrupt si Vermeil, ay tahimik na minura ito dahil sa paggawa ng ganoong deal. Sinabi niya sa kanila na nagbago na ang mga plano at kailangan na nilang kumuha ng pagsusulit. Nagprotesta sina Todd at Isabel, natataranta sa kaisipang mapapatay sila sa pagsusulit. Hiniling ni Noh na ipaalala sa kanya kung ano ang pagsusulit. Tumingin si Todd nang hindi makapaniwala. Hindi mo man lang alam, tanong niya. Sumingit si Isabel, ipinaliliwanag na kailangan nilang pumatay ng isang slasher, isang nakamamatay, at mabilis na nilalang nalalapain sila kung hindi sila mag-ingat. Pinroseso ito ni Noh pero sa halip na magpakita ng pagkabahala, binaliwala lang niya ito. Sinabi niya sa kanila na kung lalabanan nila ang slasher, gaya ng pag-isparing nila, wala silang magiging problema. Ang mga slasher, habang mabilis, ay mahuhulaan sa kanilang mga galaw. Si Isabel, na hindi naniniwala, ay sumagot na madali lang itong sabihin para kay Noh dahil hindi naman siya ang lalaban. Si Todd, na parehong nagdududa, ay pinaratangan si Noh na malamang ay dinaya lang ang kanyang paraan sa pagsusulit gaya ng sinusubukan nilang gawin ngayon. Bilang tugon, ibinunyag ni Noh na marami na siyang napatay na slasher ng mag-isa na nagpahinto sa 2 estudyante na gulat sa pahayag. Nanatiling nagdududa si Todd. Sarkastikong sumingit si Isabel. Iminumungkahi na ang tanging paraan na nakaharap ni Noh ang isang slasher ay kung itinali ito para sa kanya ng kanyang pamilya. Sa loob-loob niya, pinagsisihan ni Noh ang kawalan ng respeto mula sa kanyang mga estudyante pero nagpa siyang huwag silang bibiguin kahit na si Vermeil ang orihinal na bumigo sa kanila. Pagkatapos ay inanunsyo ni Noh na nakapagdesisyon na siya magsasanay sila sa susunod na ilang linggo. Kung sa oras ng pagsusulit ay wala pa rin silang kumpiyansa, papayagan niya silang mandaya nang hindi nanghihingi ng anumang suhol. Ang desisyong ito ay ikinagulat ng parehong estudyante, lalo na nang sumang-ayon si Isabel, na ikinagulat ni Todd. Nang tanungin ito ni Todd, ipinaliwanag ni Isabel na wala silang gaanong pagpipilian. Kung aasa silang lalakas pa o marahil ay mabuhay man lang kailangan na nilang tumigil sa pag-asa sa pandaraya. Si Noh, na nagulat sa sinabi ni Isabel, ay nagtaka ng malakas kung tama ba ang narinig niya. Si Isabel, na hindi natitinag, ay binigyan siya ng ultimatum mayroon siyang hanggang sa pagsusulit para kumpinsihin sila. Kung mabigo siya, aalis sila. Binabalaan niya ito na huwag masyadong matuwa sa sarili dahil itinuturing pa rin niya itong isang masamang propesor. Si Noh naman ay nakapagtatakang sumang-ayon sa kanyang damdamin. Pagkalipas ng ilang oras, si Noh ay nasa scorched acres na pinapatumba ang isang slasher ng madali. Nakapatay na siya ng 3 ng sunod-sunod at nasasanay na sa paggamit ng kanyang mahika nang hindi na kailangang makita ang pag-activate ng kanyang mga rune. Na-realize niya na kailangan lang niyang isipin ang mga rune sa kanyang ulo na napakakumbinyente.
Nagnilay siya kung gaano kadali nang pumatay ng mga slasher. Kapag natutunan mo na ang kanilang mga pattern, hindi ka na nila kayang sorpresahin pa. Nagbiro siya na baka mayroong isang drill sergeant na unggoy sa kung saan na nagsasanay sa kanilang lahat na lumaban sa parehong paraan. Bigla, isang bato ang humampas sa ulo ni Noah, na nagpatilapon sa kanya paatras. Tumama ang kanyang katawan sa lupa ng malakas. Mula sa mga anino, isang unggoy ang lumitaw, tumitingin sa bagsak na katawan ni Noah nang may mapanirang layunin. Lumapit ang nilalang, dinidilaan ang katawan ni Noah bago magsimulang kainin siya. Ang kamay ni Noah na nasa anyong espiritu na ngayon ay bumangon mula sa kanyang katawan. Ang kanyang espiritu ay may mga lamat, ang kanyang anyo ay nasa matinding hirap. Habang lumulutang siya pataas, sumigaw siya sa sakit, nagtataka kung ano ang nangyayari. Mabilis ang takbo ng kanyang isip, patay na ako, kaya bakit masakit pa rin ng ganito? Sa umaga, ang tunog ng mga ibon sa labas ng bintana ni Noah ang gumising sa kanya habang sinusubukan niyang matulog. Mabilis niyang hinatak ang mga kortina para sumara, naiinis sa liwanag. Ang kanyang sakit sa ulo ay hindi na matiis at bumulong siya sa sarili, nagtataka kung ang madalas na pagkamatay ay may masamang epekto sa kanya. Inisip niya kung mayroon ba siyang limitasyon at kung ang patuloy na mga kamatayan ay nagiging masyadong mabigat na para pasanin. Dahil sa inis, bumangon si Noah at sinigawan ang mga ibon sa labas, pero nang tumama ang liwanag ng araw sa kanya, ay tumalikod siya, nagrereklamo na nakapapaso ito. Ngayon ay lumilipat tayo ng eksena at makikita si Noah sa kanyang banyo. Nagnilay siya sa kanyang mga kamakailang laban, na-realize na sa kabila ng pagkakaroon ng walang hanggang pagkakataon na lumaban, ang mga unggoy na kinakaharap niya ay mas malakas pa rin sa kanya. Nag-alala siya para kina Todd at Isabel, na hindi kasing palad niya at hindi na babalik kung makaharap sila ng isang mapanganib na halimaw gaya ng pumatay sa kanya. Ang bigat ng sitwasyon ay nakalulula. Naghilamos siya at ipinagpatuloy ang pag-iisip sa kanyang mga pakikibaka. Pinagsisihan niya na hindi siya isinilang muli bilang isang bagay na mas simple at hindi mapanganib gaya ng isang slime. Pero bago pa niya matapos ang kanyang iniisip, nakakita siya ng isang refleksyon sa salamin isang slasher. Sa gulat, inatake ito ni Noah gamit ang kanyang wind magic, pero nang lumingon siya ay wala namang nandoon. Bumulong siya na malamang ay nababaliw na siya. Inisip ni Noah kung paano ang patuloy na kamatayan at pakikipaglaban ay nakakaapekto sa kanyang isipan. Bumuntong hininga siya, nagpa siyang kailangan niya ng inumin para gumaan ang kanyang mga iniisip. Matapos magbuhos ng isang baso ng alak at uminom nito, nagsimula siyang magplano sa isang piraso ng papel. Inilista niya ang kanyang mga prioridad. Una, gamutin ang aking sakit sa ulo. Ikalawa, punuin at i-upgrade ang aking mga rune. Ikatlo, sanayin sina Todd at Isabel para sa pagsusulit. Ikaapat, alamin kung sino ang gustong pumatay sa akin. Napansin niya ng may halong sarkasmo na ang pag-aalala tungkol sa isang assassin ay nasa dulo ng kanyang listahan at nagpa siyang mag-focus muna sa sakit sa ulo. Naalala niya ang mga kakaibang lamat na lumitaw sa kanyang kaluluwa matapos ang isang kamakailang pagkamatay at nagtaka kung may kaugnayan ba ang mga ito sa sakit. Habang lumulutang sa kanyang soul space, napansin niya ang mas marami pang lamat na nabubuo. Malalaki ang mga ito at nakababahala, pero habang nanonood siya, ang mga lamat ay nagsimulang gumaling ng kusa bagaman mabagal. Na-realize niya na ang pinsala ay naiipon na, lalo na mula sa kanyang mga unang araw sa Scorched Acres. Aabutin ng ilang linggo para ganap na gumaling, pero kahit papaano ay inaayos nito ang sarili. Na-realize niya na bawat kamatayan ay maaaring nakapipinsala sa kanyang kaluluwa, at ang pinsala mula sa kanyang unang ilang araw sa Scorched Acres ay maaaring naging mapangwasak kung hindi niya natutunang pamahalaan ng mas maayos ang kanyang mga kamatayan. Sa isa sa mga butas sa kanyang kaluluwa, mayroong isang misteryosong mata na nakatitig kay Noah. Matapos guhitan ang kanyang unang gawain, napansin ni Noah na ang kanyang vibration rune ay parang mas lumalakas. Hindi siya sigurado kung gaano pa ang kailangan nito para lubos na ma-upgrade, pero pinasalamatan niya ang pag-unlad. Nagmilay siya na ang kanyang kasalukuyang buhay ay higit na mas mabuti kaysa sa nakababagot na pagtuturo noon sa daigdig. Ang ikatlong gawain sa listahan ay nagbigay ng mas malaking hamon kaysa sa inaasahan. Sina Todd at Isabel ay binigyan ng mga instruksyon na ilaan ang susunod na linggo sa pagsasanay at sparring lahat bilang paghahanda sa kanilang paglalakbay sa Scorched Acres.
Nagbigay ito kay No ng kaunting oras para magplano at magnilay. Gayunpaman, ang mga Chakra ay nagdala ng mga komplikasyon bagaman ang key komplikasyon ay maaaring isang maliit na salita lamang. Mas tumpak na tawagin itong isang bangungot. Ang mga nilalang na ito ay walang awa at ang mga pagtatangkang talunin sila ay napatunayang walang saysay. 2 sa 4 na beses, nagawa nilang patayin si No bago pa man sila makita. Sa kabutihang palad, ang mga pakikipagtagpo sa mga Chakra ay limitado lamang sa pinakamalalim na bahagi ng Scorched Acres. Nananahulugan ito na ang pagsasanay kina Todd at Isabel sa labas ng kabubatan ay magtitiyak ng kanilang kaligtasan. Bawat kamatayan ay nagdadala ng mahahalagang aral tungkol sa pakikipaglaban sa mga Chakra, kahit na ang patuloy na mga sakit sa ulo ay lumalala. Pero sa kabila ng lahat, tila posible naman silang harapin. Isang linggo pagkaraan, habang papalapit ang pagsusulit, determinado si No na huwag bibigin sina Todd at Isabel gaya ng pagkabigo sa kanila ni Vermil. Sa pagpasok niya sa silid-aralan, napansin niyang huli na naman siya na nag-udyok ng matatalas na puna mula sa kanyang mga estudyante. May pait na nagkomento si Todd na wala na silang inaasahan pang iba, habang nagtanong si Isabel kung nagpasya na ba siyang kanselahin ang aralin. Binabaliwala ang kanilang mga komento, sumagot lamang si No na hindi niya ito ginawa. Nagtaka si Todd kung bakit sobrang nagmamalasakit si No sa pagsasanay sa kanila ngayon. At ang kanyang mga salita ay nagpagnilay kay No sa kanyang nakaraan bilang isang guro. Naalala niya ang kanyang mga estudyante sa musika, ang mga hindi na niya nakitang magtagumpay at ang pagsisising naramdaman niya sa hindi pagkasaksi sa kanilang paglago. Determinado na huwag hayaang mangyari uli ang parehong bagay, sumumpa siyang tutulungan sina Todd at Isabel na magtagumpay. Nagtaka si Todd kung narinig ba siya ni No, habang napansin ni Isabel na nakangiti si No. Taglay ang isang ngiti, sumagot si No na nagmamalasakit siya dahil ito ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay hinimok silang magmadali dahil may mga lugar pa silang pupuntahan. Si No at ang kanyang mga estudyante ay nagtungo sa transport cannon. Nakatagpo nila si Tim, ang kakatwang matanda na tila tuwang-tuwa na makita sila. Hiniling ni No kay Tim na iset ang kanyon sa Scorched Acres. Professor, masayang makita kang muli, tawa ni Tim habang napapansin ang grupong kasama ni No. Nakikita kong may kasama kang mga kabataan sa pagkakataong ito, maglalakbay-aral ba? Parang ganoon na nga, sagot ni No. Nagsasagawa kami ng ilang pagsasanay bago ang pagsusulit. Hindi naman mukhang masamang ideya yan, sabi ni Tim nang may pagtango, halatang sumasang-ayon. Binigyan niya si No ng thumbs up. Handa na ang kanyon, pumasok na kayo kailan nyo man gusto. Salamat Tim, sabi ni No. Humarap siya kina Todd at Isabel, isinisenyas na sumunod sa kanya. Kasunod ko kayong dalawa, huwag kayong magbabagal-bagal. Halika na, wala tayong buong araw, dagdag niya. Habang kumapasok sila sa kanyon, dumaing si Todd tungkol sa pagkahilo, habang nagbanta naman si Isabel na sasaksakin ito kung susuka ito sa kanya. Inireklamo ni Todd na mamamatay sila doon at prangkang nagtanong si Isabel kung paano sila nakumpinsi ni No na pumunta. No, na nakangisi, ay sumagot na ang kanilang hilig sa pag-aaral at paglago ang nagbigay inspirasyon sa kanila na sumubok sa panganib. Walang emosyong sinabi ni Isabel na binlockmail niya sila, kung saan nagkibit-balikat lang si No, binaliwala ito bilang laro ng mga salita. Taglay ang isang malakas na sigaw, tinawag ni No si Tim para paputukin ang kanyon, at tumugon si Tim ng may sigasig, ipinapadala sila patungo sa Scorched Acres. Si No at ang kanyang mga estudyante ay nakatayo sa gitna ng Scorched Acres, sinusuri ang kanilang paligid. Itinuro niya ang isang maliit na unggoy na natutulog sa isang puno. Inuutusan si Isabel na mauna dahil ipinagmamalaki nito ang pagkapanalo sa mga laban at pagsasanay. Nag-aalinlangan, dumain ito tungkol sa gawain pero inihanda ang sarili. Mabilis ang takbo ng kanyang isip habang nagpapasya siyang harapin ang hamon, naniniwalang kung hindi susubok ay hindi kailanman lalakas. Inactivate ang kanyang rune, inilabas niya ang kanyang espada at bumulong ng may pagmamaliit tungkol sa bobong unggoy. Dahan-dahang lumapit si Isabel, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa natutulog na unggoy habang inihahanda ang sarili para sa atake. Humahakbang siya ng paisa-isa, ang kanyang mga galaw ay mainat. Pinanood siya ni No ng may tahimik na kumpiyansa, iniisip sa sarili na dapat ay kaya niya itong hawakan ng madali. Gayunpaman, nakahanda siyang sumaklolo kung magkaguluman.
Nang walang babala, sumugod si Isabel sa unggoy pero sa sandaling gawin niya iyon, ang nilalang, nagising na ngayon, ay maliksi itong iniwasan. Ang biglaang pagbabago sa kilos ng unggoy ay naglagay kay Isabel sa panganib. Pagkatapos ay sumugod ang unggoy sa kanya, nakalabas ang mga kuko. Sakto namang paglapit nito, may isang hiwa at isang bugso ng dugo pero hindi nasaktan si Isabel. Mabilis na suminit si No at pinatumba ang unggoy bago pa ito makarating sa kanya. Magandang subok, sabi ni No. Idinagdag niya na sa susunod, dapat subukan ni Isabel na rumesponde sa atake ng unggoy. Si Isabel na nanginginig pa rin ay sumagot, nagbibiro ka ba? Muntik na akong mapatay niyon. Kalmadong sumagot si No, wala kang kumpiyansa sa iyong mga kakayahan. Kung lumaban ka gaya ng ginawa mo sa pagsasanay, hindi ka sana nahirapan. Suminit si Todd, madaling sabihin para sa iyo, hindi namin kayang bumili ng mga pananggalang gaya ng mga mayayamang bata. Hindi kami gaya mo. Kumulot ang noo ni No, iniisip ang tungkol sa mga pananggalang. Sa tingin mo ba ay mayroon akong anumang mamahaling pananggalang na nagoprotekta sa akin? Siyempre mayroon, isa kang linwik, sabi ni Isabel. Bumuntong hininga si No at nagsimulang hubarin ang kanyang jacket. Nasaan ba ito? Tanong niya. Wala akong pananggalang. Tinukso siya ni Todd, malamang ay nasa loob yan ng pantalon mo. Tumalikod si Isabel at sinabihan si No na huwag magtatangkang maghubad ng pantalon. Walang emosyong sumagot si No na wala siyang pananggalang sa loob ng kanyang pantalon. Umiling si Isabel sa hindi paniniwala, tinatawag siyang mas tanga kaysa sa iniisip nila. Itinanong nito kung bakit pupunta siya sa isang mapanganib na lugar ng walang pananggalang, itinuturo na siya ay rank 1 pa lamang. Paano kung sinubukang patayin sila ng isang unggoy? Nagkibit balikat si No, sinasabing ganoon naman talaga ang ginagawa ng mga unggoy. Idinagdag ni Todd na kahit papaano ay sana nagkaroon ng pagkakataon si No kung may pananggalang siya, lalo na't patay silang lahat kung makatagpo sila ng isang slasher. Tinignan sila ni No ng seryoso at tinanong kung talaga bang iniisip nila na mapananatili niya silang ligtas dahil lang may pananggalang siya at makabibili ng oras para makatakas sila. Si Isabel at si Todd, na parehong naiinis, ay sumigaw ng sabay, syempre. Ang diskusyon ay naputo ng isang malakas na unggol na nagpadala ng bugso ng kabaki na Todd at Isabel. Nagtanong si Isabel kung isa ba itong slasher at inireklamo ni Todd na katapusan na nila. Gayunpaman, nanatiling kalmado si No. Itinuturing ang sitwasyon bilang isang pagkakataon para sa kanilang unang aralin sa labas. Taglay ang isang nakatatakot na ngisi, inutusan niya ang mga estudyante na manood ng maigi, binabalaan silang lalabas ito sa pagsusulit. Lumitaw ang slasher at umungol habang sumusugod kay No. Pumaskas ito gamit ang mga kuko nito pero maliksing umiwas si No. Ipinaliwanag niya na ang mga nilalang gaya ng slasher ay umaasa sa mahuhulaang patterns ng atake na nagpapahina sa kanila kung kaya ng isa na maunahan ang kanilang mga dalaw. Iniwasan ng isa pang atake, naghanda siya ng isang counter-strike at nagpakawala ng isang mapagpasyang hataw na nagpapabagsak sa nilalang. Nanood sina Todd at Isabel ng may pagkamangha, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ipinaalala ni No sa kanila na kung iwasan nilang matamaan, hindi na nila kailangan ng mga pananggalang. Huminto sina Todd at Isabel sandali, dinaramdam ang mga salita, bago bumukal ang katuwaan sa loob nila. So ako naman ang susunod, sabik na tanong ni Todd. Hindi kailangan kong bumawi, sagot ni Isabel, determinado. Hindi ako magpapatalo kay Vermeer. Mumisi si Todd. Huli na ako naman. Ang dalawa ay nagbangayan ng pabalik-balik, ang mapaglarong tensyon sa pagitan nila ay lumalaki, habang si No ay nakatayo sa likod at nanonood ng may natutuwang ekspresyon. Pumuwesto si Todd, handang tumama, at sinamantala ni No ang pagkakataon para magbigay ng mga instruksyon. Hindi ko kayo tinuturuan na umasa sa inyong instinto lamang sa ngayon, tinuturuan ko lang kayo ng isang pattern. Taglay ang bugso ng nagnininas na enerhiya, pinatumba ni Todd ang isa sa maliliit na unggoy gamit ang isang mabilis na buga ng fire magic. Habang patuloy na nagsasalita si No, inihanda ni Isabel ang sarili para lumaban. Ang kanyang kamay ay umabot sa kanyang dibdib, ina-activate ang kanyang rune para tawagin ang kanyang espada. Matutong basahin ang inyong mga kalaban, sabi ni No, ang kanyang boses ay kalmado pero matatag. At hindi niyo na kailanman kakailanganing gumamit ng pananggalang bilang saklay. Kuminang ang espada ni Isabel habang inihihiwa niya ito ng may bihasang presisyon,
hinahati ang isa sa maliliit na unggoy sa dalawa. Nagawa ko, sabay na sigaw nila ni Todd, pareho silang nagawang pabagsakin ang kanilang mga kalaban sa mabilis na pagkakasunod-sunod. Pinuri ni Noh ang kanilang mga pagsisikap, ipinaalala sa kanila na ang paulit-ulit na pagsasanay ay mahalaga sa pagkatuto. Sabik na ikinuwento ni Isabel kung paano niya iniwasan ang mga kuko ng unggoy, habang ipinagmalaki naman ni Todd ang paghula sa mga galaw ng kanyang kalaban. Sinabi sa kanila ni Noh na ang pagmaster sa paraang ito ay magsisilbing mabuti sa kanila sa hinaharap, lalo na kapag kaya na nilang bumili ng mga pananggalang pero hindi na kailangang umasa sa mga ito. Nagbiro si Todd tungkol sa paggastos na lang ng pera sa mga healing potions sa halip, habang tinukso naman ni Isabel si Noh tungkol sa kung paano nito ginagastos ang kayamanan nito. Si Noh, na nairita, ay nagwika na wala siyang alam na binibigyan siya ng kanyang pamilya ng anuman. Sa loob-loob niya, nagnilay siya sa kanyang mga koneksyon sa Linwick at sa insidente ng nalason na bumbong, nagtataka kung si Brayden o ang iba ay may kinalaman doon. Sabi ni Todd kay Noh, syempre doon niya yon ginagastos. Tanging ang may nais lang mamatay ang lalaban sa mga slasher nang walang pananggalang at walang healing potions. Sagot ni Noh, wala akong nais mamatay pero hindi ako natatakot sa kamatayan. Sabi ni Isabel, ano ang ibig mong sabihin doon? Lahat ay natatakot sa kamatayan. Tugon ni Noh, ang takot ay mabuti mayroon tayo nito sa isang dahilan. Pinananatili tayo nitong ligtas. Pero pinipigilan din tayo nito. Kung makikinig tayo sa ating mga takot, hindi tayo kailanman susubok sa panganib. Kaya hindi ako natatakot sa kamatayan. Nauunawaan ko ito at ginagamit ko ito. Sa loob-loob niya, naisip ni Noh, tila medyo mapagpaimbabaw para sa akin ang mag-lecture tungkol sa kamatayan kung tutuusin ang lahat. Ang kanilang usapan ay biglang naputol nang may napansing kakaiba si Todd. Tinawag niya ang atensyon ni Noh na nag-udyok sa guro na lumingon at makita ang pinagmulan isang chucker. Nagdilim ang ekspresyon ni Noh nang ma-realize niya ang bigat ng sitwasyon. Sa pagkabahala, inutusan niya ang mga estudyante na umalis agad at huwag babalik anuman ang kanilang marinig. Nag-alinlangan si Isabel, nag-aalala para sa kaligtasan ni Noh, pero nagpumilit si Todd na umalis na sila, alam na magiging hadlang lamang sila. May pag-aalinlangang sumunod si Isabel. Habang kinakaharap ni Noh ang chucker, naghagis ito ng bato hindi sa kanya, kundi sa mga paalis na estudyante. Sa pagkapagtanto sa target nito, sumugod si Noh pasulong ng buong bilis, inihagis ang sarili sa harap ng atake para protektahan sila. Ang bato ay tumama kay Noh sa halip na nagpatumba sa kanya sa lupa. Lumingon sina Isabel at Todd na naninig sa takot at sumigaw para sa kanilang propesor habang nasasaksihan ang kanyang sakripisyo. Lumingon si Isabel, puno ng pag-aalala ang mukha, habang si Noh ay napatalsik sa isang puno dahil sa malakas na atake ng unggoy. Lumuhod siya sa lupa, nagdudura ng dugo. Determinado, sinigawan ni Isabel si Todd na bitawan siya, pero sinubukan siyang pigilan nito, binabalaan siyang huwag makikialam. Binabaliwala ito, tinawag niya si Noh at sumugod patungo sa kanya. Ang matalas na utos ni Noh na huminto ang nagpatigil sa kanya sa kinatatayuan. Dahan-dahang bumabangon, ipinaalala niya sa kanilang dalawa na sinabihan niya silang tumakbo. Hinawakan ni Todd ang kamay ni Isabel, hinihimok itong sumama sa kanya at magkasama silang tumakbo. Ibinalik ni Noh ang kanyang atensyon sa chucker, ang kanyang determinasyon ay tumitigas. Habang inilalagay ang kanyang bumbong sa lupa, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta habang sumusumpa siyang protektahan ang kanyang mga estudyante gaano man karaming kamatayan ang kailanganin. Naghagis ang chucker ng bato sa kanya pero nagawa itong hiwain ni Noh gamit ang kanyang mahika. Habang sinusuri ang sitwasyon, na-realize ni Noh ang kanyang problema, ang mga long-range attacks ng chucker ay ginagawang imposibleng makalapit at ang kanyang asinta ay hindi sapat na tumpak para sumagot mula sa malayo. Pero isang ideya ang pumasok sa kanya. Nagpakawala ang unggoy ng isa pang bato na iniwasan ni Noh habang isang plano ang nabubuo sa kanyang isip. Inactivate ang kanyang vibration rune, inihampas niya ang kanyang kamay sa lupa, nagdudulot ng isang marahas na pagyanig sa buong lugar. Nayubyog ang mga puno habang ang maliit na unggoy ay natatapon sa paligid. Samantala, naramdaman ni Isabel at Todd ang mga panginginig habang tumatakas. Nagtaka si Isabel kung lindol ba yon, pero hinimok siya ni Todd na ipagpatuloy ang pagtakbo. Sa loob-loob ni Todd, umasa siyang mabubuhay si Noh.
Balik sa labanan, pinatatag ni No ang sarili sa gitna ng magulong alikabok. Buong kumpiyansang idineklara niya na hindi niya kailangang makita ang kanyang kalaban para lumaban, kilalang-kilala na niya ito. Umungol ang Chopper sa inis at umatake si No habang hindi siya nito nakikita. Pagkatapos ay nagsimula itong manghataw ng bulag sa alikabok, sinusubukang mahanap siya. Nagnilay si No sa kanyang mga karanasan sa mga nilalang na ito, umaatake sila nang may mahuhula ang patterns, naakit sa kanya saan man siya pumunta. Ngunit mayroong mas malalim pa isang bagay na kumokontrol sa kanila. Teorya ni No na pinatatakbo sila ng isang hindi nakikitang puwersa na nagpapaliwanag sa kanilang kakaibang kilos at hindi natural na presensya sa bahaging ito ng kagubatan. Ang Chopper na nairita na ay hinampas ang lupa, nililinis ang ilang bahagi ng alikabok. Sa pagsamantala sa sandali, ginamit ni No ang kanyang wind magic para umatake. Kumislap ang mga mata nito ng isang kakaibang liwanag at iniwasan ng Chopper ang atake nang may hindi kapanipaniwalang presisyon. Narealize ni No na may nagbago, ang mga galaw ng nilalang ay naging mas matalas, mas maingat, halos tila may ibang nilalang na ang kumokontrol dito. Bigla, nagpakawala ang Chopper ng sunod-sunod na mga projectiles na humiwa sa katawan ni No na nagpatumba sa kanya sa lupa. Nahihirapan mula sa hindi inaasahang pagsalakay, pinilit ni No na intindihin ang katatapos lang mangyari. Hindi kailanman kumilos ng ganito ang mga Chopper. Sinubukan ni No na i-activate ang kanyang wind magic, pero ang kanyang mga wind runes ay ubos na. Lumapit ang nilalang, hinawakan si No sa leg. Ang kanyang mga iniisip ay napunta sa kanyang mga estudyante, umaasang nabigyan niya sila ng sapat na oras para makatakas. Pagkatapos ay nagsalita ang Chopper, ang boses nito ay hindi natural at ang mga salita nito ay nagpahiwatig ng isang mas malalim at masamang puwersa. Nagulat si No. Napansin niyang ang mga mata ng nilalang ay nagbago bago ang counterattack nito, na tila sinaniban ito ng isang bagay na higit na mas mapanganib. Habang hinihigpitan ng Chopper ang kapit nito, sinabi nito na marahil sa pagkakataong ito, pagkatapos nitong patayin si No, mananatili na itong patay. Nagpasya si No na gamitin ang kanyang huling rune. Inactivate niya ang kanyang Ash Rune, tinitipon ang nakapalibot na abo sa matutulis na projectiles. Taglay ang isang huling desperadong pagsisikap, pinakawalan niya ang atake, ang mga projectiles ay bumaon sa parehong sa kanya at sa Chopper na nagpabagsak sa nilalang sa isang mapangwasak na hataw. Habang humuhupa ang alikabok, ang mga iniisip ni No ay nanatili sa boses ng Chopper at sa kakaibang kilos nito. Iyon ba ang Jackal? Ang tanong na iyon ang bumabagabag sa kanya habang nawawala ang kanyang kamalayan. Ang walang buhay na katawan ni No ay nakahandusay, tumutulo ang dugo. Habang lumilitaw siya mula sa kadiliman, ang kanyang bagong anyo ay dahan-dahang nabubuo. Tinitipon ang sarili, kumilos siya sa gitna ng mga labi, bumubulong tungkol sa pangangailangang mahanap sina Todd at Isabel. Taglay ang hirap na paghina, kinuha niya ang isang nakatagong imbakan ng damit, inaalala kung paano naluray ang dati niyang set. Sa pagbibihis, nagpatuloy siya, sumasandal sa isang puno habang nahihirapan. Ang bigat ng kanyang kalagayan ay kumakain sa kanya at bumulong siya tungkol sa kahalagahan ng pananatiling tago sa mga sandaling gaya nito. Ang huling bagay na gusto niya ay may makakita sa kanyang mamatay at muling mabuhay. Napasandal sa puno, tiniyak niya sa sarili na sina Todd at Isabel ay kayang mabuhay hanggang sa tawagin silang pabalik ng transport cannon. Dinaig siya ng kanyang pagkapagod at hindi nagtagal ay nakawala ang mahinang tunog ng hilit mula sa kanya. Nang ma-activate ang transport cannon, ibinalik nito si No at ang kanyang mga estudyante. Sumigaw sa gulat ni Todd at Isabel sa pagkakataong makita siyang buhay, ang kanilang mga boses ay puno ng hindi paniniwala. Pinatamaan nila siya ng mga tanong tungkol sa kanyang kaligtasan, na binaliwala niya ng may pagod na ngiti at isang malabong paliwanag tungkol sa swerte at healing potions. Itinanong ni Isabel kung iyon ba ang dahilan kung bakit sinabihan sila ni No na bumili ng ilang healing potions kanina, at nagtaka naman si Todd kung ang healing potions ba ay kayang magtahi ng damit. Sinabi lamang ni No sa kanila na pagkatapos ay binago ang paksa. Itinanong niya kung ano ang nangyari matapos silang tumakas. Sinabi ni Todd kay No na hindi sila tumalikod gaya ng sinabi nito. Sinabi niya na nakita sila ng isang unggoy na tumatakbo at sinubukang habulin sila. Madulang ipinagmalaki ni Todd ang pagtaboy sa unggoy para lamang matapatan ng mga tulalang titig. Sa pagputol sa nakailang na katahimikan,
Pinauwi ni Noah ang klase at inutusan silang ipagpatuloy ang pagsasanay hanggang sa kanilang susunod na pagkikita. Habang paalis siya, nagtaka ng malakas si Todd kung may nasabi ba siyang mali, habang ipinahayag naman ni Isabel ang kanyang pag-aalala para sa kalagayan ni Noah. Ang eksena ay lumipat sa isang mataong plaza ng bayan na nababalot ng liwanag ng araw. Kinalagkad ni Noah ang sarili pasulong, ang pagkapagod ay mabigat na nakadagan sa kanya. Ang kanyang mga iniisip ay puno ng inis sa lumalalang mga sakit sa ulo at ang bigat ng kanyang natatanging kalagayan. Kinilala niya ang lumalaking panganib ng kanyang hindi kakayahang mamatay, lalo na kung may makatuklas sa kanyang kahinaan matapos ang pagkabuhay na muli. Ang kanyang panloob na monologo ay lumalim, nagninilay sa mga halusinasyon na bumabagabag sa kanya sa bawat kamatayan. Ang mga tao sa paligid niya ay tila baluktot, ang kanilang mga anyo ay kahawig ng madidilim at walang mukhang anino. Habang naglalakad si Noah, ang mga halusinasyon ay naging mas matindi. May mga malahalimaw na anyo na lumilitaw mula sa kadiliman, ang kanilang nagniningning na pulang mga mata ay nakatitig sa kanya. Bigla siyang nabangga sa isang grupo ng mga slasher, at maliliit na unggoy ang kanilang mga halimaw na anyo ay umaangil sa kanya. Dahil sa pagkalula, nabangga niya ang isang dambuhalang anyo na sinigawan siyang tumingin sa dinaraanan. Sa instinto, nagpakawala si Noah ng isang suntok na nagpatalsik sa anyong iyon. Nawala ang halusinasyon, ibinubunyag na isang estudyante pala ang nasuntok ni Noah. Ang lakas nito ay nagpadurog sa protektadong pananggalang ng estudyante at nagpatumba rito. Ang nagtitipong madla ay bumulong sa gulat. Nakatayo lang doon si Noah, ang kanyang mga iniisip ay umiikot sa kaba kung hindi dahil sa pananggalang, baka napatay na niya ang estudyante. Kinain siya ng pagsisisi habang pinapanood ang lalaki na nagagalit. Sumisigaw sa inis at nagtataka kung paano nadurog ang kanyang pananggalang sa isang suntok lamang. Ang mga salita ay lumabas kay Noah sa isang natatarantang pagmamadali habang sinusubukan niyang magpaliwanag, pero wala siyang maisagot. Hindi niya alam kung ano ang nangyari o paano ito nangyari. Ang galit ng estudyante ay lumaki, nagbabantang lumala habang nagsimula itong sumigaw tungkol sa kung ano ang gagawin nito kay Noah. Pero bago pa nito matapos ang kanyang pangungusap, may isang biglaang kalabog at isang bakal na binti ang tumama sa lupa ng may mabigat na tunog. Isang mas matandang lalaki ang humakbang pasulong, ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa paligid. Ang kanyang matalas na tingin ay sumuri sa sitwasyon ng may otoridad. Nagsalita ang lalaki, ang kanyang boses ay pumutol sa tensyon, isang oras pa lang siyang wala at mayroon na agad na durog na pananggalang sa loob ng arbitrage sa lahat pa ng lugar. Ang madla sa pagkaramdam ng pagbabago ay tumahimik habang sinusuri ng lalaki ang eksena. Ito ay si Professor Silvertide. Ang kanyang nag-uutos na gawi ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagsuway. Nautal ang estudyante, sinusubukang ipaliwanag ang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig habang ikinukwento kung paano siya hinataw ni Noah nang walang pag-aalinlangan, kung paanong ang isang sandali ay nakatayo lang si Noah at sa susunod ay sinusubukan na nitong lapain ang kanyang leg. Naniga si Noah sa mga salita, ang bigat ng sitwasyon ay biglang bumaon sa kanya. Napakasama nito. Malaki ang problema niya ngayon. Kung magkamali ito, maaari siyang mawalan ng trabaho o mas malala pa mauwi sa kulungan. Inisip niya sina Todd at Isabel. Ano ang mangyayari sa kanila kung wala na siya? Ang kanyang isip ay napunta sa mas madidilim na kaisipan. Tapos na siya. Samantala, ang isip ng estudyante ay mabilis din ang takbo, tumataas ang takot. Sigurado siyang gagawin siyang halimbawa ni Silvertide, magtatrabaho siya ng doble sa loob ng ilang linggo. Isip niya, sinusubukang maghanda para sa parusang sigurado siyang darating. Pero pinutol ni Silvertide ang kanilang kaba ng may malamig at mapanuring tingin. Hindi siya nakatuon sa mga paratang ng estudyante, sa halip ay nakatitig ng maigi kay Noah. Ang kanyang boses ay seryoso nang magsalita siya. Ang taong ito, sabi niya, ay naging isang sundalo. Ang paraan ng pagtigas ng mga mata ni Noah sa gitna ng pangyayari, ang paraan ng kanyang pagkilos nakakita na siya ng labanan. Naguluhan si Noah. Hindi siya sundalo. Mabilis niya itong itinanggi, pero ang tingin ni Silvertide ay hindi natinag. Kung hindi siya sundalo, anong ba siya? Tiyak na hindi isang estudyante. Itinuro ni Silvertide, hinahamon siya. Nag-alinlangan si Noah, hindi sigurado kung paano sasagot. Matapos ang ilang sandali ay sumagot siya, ang kanyang boses ay kulang sa kumpiyansa, isa siyang guro. Professor Vermeil.
Tumango si Silvertide ng maikli na tila kinukumpirma ang ilang hindi alam na bahagi ng puzzle. Pumitik siya ng mga daliri at humarap sa estudyante, inuutusan itong humingi ng paumanhin kay No. Ginawa ito ng estudyante ng walang pag-aalinlangan. Awkward na yumuyuko habang iniaalok kay No ang kanyang briefcase. Ang kanyang mga salita ay nabubulol sa paghingi ng tawad. Nakatayo lang doon si No sa hindi paniniwala, hindi kayang iproseso ang kakaibang takbo ng mga pangyayari. Ito ang huling bagay na inaasahan niya. Naramdaman niya ang isang matinding sakit sa kanyang ulo, pagkatapos ay tumakbo palayo, bumubulong ng paumanhin para sa pananggalang at isang mabilis na dahilan habang dumadaan sa madla, sabik na makaalis. Habang paalis siya, sumunod ang boses ni Silvertide, sumisigaw na umaasa silang makikita siyang muli. Ang mga salita ni Silvertide ay nanatili sa hangin pero hindi huminto si No para sumagot. Si Silvertide, na halatang nag-isip ng malakas, ay nagwika na si No ay kawili-wili at humarap kay Tyler, tinatanong kung sumasang-ayon ito. Si Tyler, na pinoproseso pa rin ang mga pangyayari, ay hindi gaanong humanga bumulong ito na, kawili-wili, ay hindi ang salitang gagamitin niya. Paglaon, ibinukod ni No ang sarili sa isang madilim na silid na pasandal sa isang pintong kahoy. Hinawakan niya ang kanyang ulo, kinakain ng mga iniisip tungkol sa kanyang lumalalang kalagayan. Sa loob ng kanyang kaluluwa, ang mga lamat at butas ay kumalat ng nakababahala, sumasalamin sa pinsala sa loob. Habang lumulutang sa basag na espasyong ito, ang kanyang mga iniisip ay naging desperado, naghahanap ng mga sagot. Bigla, isang malahalimaw na anyo ang lumitaw mula sa isa sa mga butas ng kaluluwa. Ang nagniningning na mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Umungol ang nilalang at na-realize ni No ang pinagmulan ng kanyang paghihirap. Ito ay ang jackal. Isang kumatok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Richard yon, ang kanyang boses ay may dalang bigat ng pagkapurahan. Professor Vermeil, sabi niya, kailangan nating mag-usap. Sumilip si No sa pinto, ang kanyang ekspresyon ay magalang pero pilit. Sa loob-loob niya, ang kanyang inis ay kumukulo habang nagtataka kung ano ang gusto ni Richard sa kanya. Ipinaliwanag ni Richard na hinilingan siyang suriin ang kakaibang kilos ni No, binabanggit ang isang pagkikita kay Professor Silvertide sa daan. Kinilala ni No ang pagbanggit ng may pilit na ngiti, sinusubukang itago ang kanyang pagkailang. Kinuwestiyon ni Richard kung ang kaisipan ba ni No ay nangangailangan ng karagdagang pagsusuri, binabanggit ang kamakailang insidente kasama ang isang estudyante. Binaliwala ni No ang alalahanin ng bahagya, nagpipilit na isa lamang itong hindi pagkakaintindihan at maayos lang siya. Nagpahayag si Richard ng kanyang ginhawa, binibigyan diin na ayaw niyang makuha ang atensyon ng ama ni No sa kanya. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay nagpa-freeze kay No sandali habang binalot siya ng pagkalito, pero pinilit niya ang isang ngiti at sinubukang tapusin ang usapan. Habang sinusubukan ni No na isara ang pinto, pinigilan ito ni Richard gamit ang kanyang paa at iniabot sa kanya ang isang maliit na supot na naglalaman ng kanyang sahod mula sa nakaraang buwan. Ipinaalala ni Richard sa kanya na kunin ito mismo sa hinaharap, nililinaw na hindi niya gusto ang ginagawang utusan. Bumulong din siya ng isang bagay na misteryoso tungkol sa ama ni Noah na nag-iwan kay No na magtaka kung babala ba yon o pagbabanta. Matapos maglakad palayo ni Richard, tiningnan ni No ang supot at nagsimulang magtaka kung magkano ang magiging halaga ng isang partikular na gamit. Ilang araw pagkatapos, naupo ni Todd at Isabel sa klase. Kinakabahang itinataktak ni Todd ang kanyang mga paa, habang si Isabel naman ay kinakabahang kinakagat ang kanyang mga kuko. Nagpatuloy ang pagtaktak ng paa ni Todd hanggang sa si Isabel, na mukhang nag-aalala, ay ginulat siya sa pagtatanong kung darating ba si No. Pagkatapos ay nagtaka ito ng malakas kung nagpapagaling pa ba ito. Sa sandaling iyon, si No ay lumipad sa hangin gamit ang isang lumilipad na espada at lumapag sa bubong ng klase. Tinawag niya sa ibaba sina Todd at Isabel na ikinagulat nilang dalawa. Sinabi niya sa kanila na umatras dahil lilipad siya pababa. Si Todd, na nanonood sa pagkalito, ay nagtaka kung talaga bang sinabi ni No ang lipad, habang si Isabel naman ay nag-isip na baka maayos na nga ang pakiramdam ni No. Pinatatad ni No ang sarili sa espada at sumigaw habang inihahanda ang kanyang pagbaba. Gayunpaman, ang kanyang paglapag ay malayo sa pagiging maayos. Ang espada ay gumaraygay sa ilalim niya at taglay ang isang malakas na kalabog ay tumama siya sa lupa ng malakas. Si Isabel na nag-alala ay nagtanong kung ayos lang ba siya.
Itinuro ni Todd na dapat ay may mas magandang paraan ng paglapag. Ngumisi si No, nagsasabing sinusubukan pa lang niyang makuha ang tamang timpla nito pero ang espada ay napakasayang gamitin. Si Todd, na tinitingnan ang lumilipad na espada, ay hindi mapigilang magkomento sa hitsura nito, nagsasabing mukhang ito ang pinakamurang lumilipad na espadang nakita na niya. Pagkatapos ay iniabot ni Todd at Isabel kay No ang isang pumpon ng mga bulaklak at isang card. Ipinaliwanag nila na ang mga bulaklak at card ay para sa kanya, nagpapasalamat sa pagliligtas sa kanila. Naguluhan si No noong una, pero ipinaliwanag ni Isabel na ang card ay tanda ng pasasalamat. Binanggit ni Todd na ang card ay ideya niya. Binuksan ni No ang card at binasa ang mga mensahe sa loob. Ang isang tala ay nagpapasalamat sa pagliligtas sa kanilang mga buhay at sa paniniwala sa kanila na nilagdaan ni Isabel. Ang isa pang tala mula kay Todd ay pinupuri siya bilang isang tunay na badass. Isang bugso ng emosyon ang humugos kay No habang hawak ang card. Lumilitaw ang mga alaala ng kanyang nakaraan kasama ang kanyang mga estudyante. Dahil sa pagkaantig sa kanilang mga salita, mahina siyang nagpasalamat sa kanila. Pagkatapos ay ibinunyag ni No na mayroon siyang ibibigay sa kanila bilang ganti. Naglabas siya ng isang maliit na grimoire at ipinaliwanag na dahil nabanggit nila na wala silang mga yaman ng isang maharlikang pamilya, gusto niya silang tulungan. Tinitigan ni Todd at Isabel ang grimoire ng may pagkamangha. Iniabot ito ni No sa kanila, idinedeklara ngayon ay mayroon na silang akses sa mga yaman. Tulala si Todd, hindi makapaniwala habang itinanong naman ni Isabel kung isa ba itong biro. Tiniyak ni No sa kanila na hindi ito biro at nangakong gagawin ang lahat ng makakaya para tulungan sila. Lumiwanag ang mukha ni Todd sa tuwa, idinedeklarang magkakaroon na sila ng mga greater runes. Nagbabala si Isabel na ang pamilyang Vermeil ay malamang papatayin siya sa pagbabahagi ng kanilang mga lihim. Gayunpaman ay binaliwala ito ni No, sinasabing ang hindi nila alam ay hindi makakasama sa kanila. Pagkatapos ay inutusan niya silang palitan ang isa sa kanilang mga lesser rune ng isang greater sa susunod na klase. Habang ang mga estudyante ay nagniningning sa tuwa, itinanong ni Isabel kung bakit patuloy na isinasakripisyo ni No ang kanyang sarili para sa kanila. Si No, nang nakangisi, ay nagtanong kung paano ito naging iba sa isang guro na nagbibigay sa estudyante ng pananggalang. Itinuro ni Isabel na ang mga pamilya ay karaniwang nagbabayad para sa mga iyon. Nagkibit-balikat uli si No, binaliwala ito bilang laro lang ng mga salita. Habang tumatalikod si No para umalis, sinabi niya sa kanila na mayroon siyang pupuntahan at inutusan silang ilagay ang grimoire sa kanyang mesa kapag tapos na sila. Idinagdag niya na kung may magtanong man, sabihin nilang naiwan niya ito doon. Nangako siyang makikita sila sa susunod na klase at ninais na mag-enjoy sila sa kanilang mga bagong rune. Sumagot ng masigasig sina Todd at Isabel, nagpapasalamat sa kanya ng muli. Habang lumilipad palayo si No sa espada, sumigaw siya sa tuwa pero sa halip na lumipad sa butas sa bubong, bumangga siya sa isang bintana, nagpapalsik sa mga bubog ng salamin. Si Todd, habang pinapanood ang gulo, ay bumulong na si No ay talagang kakaiba. Tumawa si Isabel, nagsasabing kung hindi man siya mapatay ng kanyang pamilya, ang espadang iyon marahil ang tatapos sa kanya.